Hello, so again, my name is Dennis Villarosa. So ngayon po pag-uusapan natin yung business na pwede nyo pong pagsimulan para po on the long run makauwi na po tayo sa Pilipinas for good. Sa mga tao po na hindi pa po napanood yung video ko na bakit maraming mahirap na Pinoy, I suggest pagkatapos po nitong video na to, wag po kayong pumayag na hindi nyo po mapanood yun kasi napakalaki po ng pwedeng magbago sa mindset nyo. And kapag nabago po yung mindset nyo, I tell you, ang pinagkaiba lang po ng taong mahirap sa mayaman, magkaiba lang po mag-isip yan. Kaya po pag nabago po yung mindset nyo, napakalaki pong bagay ang mangyayari po sa inyo even if you join this business or not. So, mamaya po pagkatapos po nito, isa-send po sa inyo yung video, no, na video ko po na ginawa ko. Isa-send po sa inyo ng mga tao na nag-invite po sa inyo dito. So, again, maraming maraming salamat po and start na po tayo. So, usual po na tinatanong ko when I start my seminar is this. Kung titignan po natin, pwede po tayo mag-start sa Siomai King, Siopaw King, Noodle House, Burger Factory, and Sergeant Sisig. Yun nga lang, ang puhunan po niyan is 149,888. Now, the question is, sabi ko nga, meron na po ba kayong naipon na 149,000? Now, marami po na nakakapanood ng seminar na to, ang usual na sinasabi sa akin ay wala pa po kaming ganyang ipon, no? Kaya nakakalungkot kasi a lot of this OFW minsan na nakakausap ko, no, 5 years na sila, 10 years na po sila sa kung nasan sila, or 20 years na po sila na nag-abroad pero still hanggang ngayon wala po silang naiipon. Now, let's face the fact na talagang ganun po talaga because a lot of OFW po kasi na nagpapadala ng pera sa Manila or sa Pilipinas, what happened was, siyempre yung pamilya po natin, since hindi po nila alam kung gaano kahirap kitain yung pera, sige lang po sila pag gumastos. Kaya nga magtataka ka, nung maliit ang kita mo, nagkakasya, nung lumalaki ang kita mo, nagkakasya pa rin, no? Habang lumalaki yung kita mo, nagugulat ka, kinukulang pa. Okay, so wala ka rin po talagang naipon. Kaya nga sabi ko, mas mabuti pa ngayong kotse, may spare tire, no? Pero tayo po wala. So, ngayon po na nandito ka, this is a best opportunity para makita mo yung spare tire na pwede mong gawin. And on the long run, baka hindi mo ba maging spare tire, no? At ito pa maging reason para makauwi ka sa Pilipinas. Now, kung meron ka 149,000, that is good. Kung wala ka naman yan, that's even better. Why? Kasi pwede naman po tayo mag-start sa mas maliit na halaga and on the long run, makuha natin itong food cart ng libre. So, paano po yun? Actually, ako nga mas gusto ko na wala kang 149,000 kasi you don't have a choice but to get this for free. Kaya nga yung iba na merong 149,000 ang ginagawa ko, sabi ko, i-save nyo na lang yan, then kunin na lang natin yan for free. Kasi kung makukuha mo naman yung isang bagay ng libre, bakit mo pa bibilin? Bakit ka pa mag-invest? Now, ang food cart kasi, bonus lang po yan. Isa lang po yan sa pwede natin pagkakitaan. The good part is, pwede pa po tayong kumita online. And we could get this, yung food cart for free. Paano po yun? If you'll try to look at this one, ito po, katulad po nito, OFW po siya sa Qatar, he's earning 41,000 every month. No, habang nandun siya sa trabaho niya, nag-o-online siya, kumikita po siya. In fact, mas malaki pa nga po yung kinikita niya kaysa sa trabaho niya. Hindi lang po yan makauwi kasi hindi pa po tapos yung kontrata. Now, ito po, another po, OFW po sa Saudi Arabia, kumikita po ng 17,000. Ito po, 11,000. Ito naman po, kumikita ng 18,000. Kung titingnan niyo po, DH siya, yung kinikita niya sa pagiging DH at kinikita niya sa online niya, part-time, 2 to 3 hours per day, kaparehas na ng kinikita niya. Okay, ito po, nagto 26,000. Ito naman, kumikita ng 21,000. Mas malaki po yung kinita niya, online niya, kaysa po sa pagdi-DH niya. Another po, ito po, nasa Pilipinas po talaga to. Kumita po siya last 2 weeks ago, ang kinuha niya pong check is 81,720. Ang kagandahan po nito, online lang po namin ginagawa. Kasama po namin yung pamilya namin, no? So, hindi na po namin kailangang umalis or magtrabaho. Kahit nasa bahay po, pwede kang kumita. Now, ito naman po, nasa Mindanao na po to. Kumikita na po siya ng 65,000 every month. So, ngayon po, nakauwi na rin to for good na sa Pilipinas. And ang ginagawa na lang po itong business na to. Ito naman, nasa Kuwait pa po, is earning 25,000 every month. Now, ito naman po, isa po to sa mga grupo namin na kumikita ng malaki. Kung titingnan nyo po, ang kinita niya po ngayon is 109,000. Ang kagandahan po dito, in 2 months time, nakuha niya po yung food cart ng libre. So, kung titignan niyo po, dalawa po yung pinagkakitaan. Kumita po siya sa online, no, ng 109,000 and now, nandito na siya sa Pilipinas for good. And ang kagandahan niyan, meron pa siyang food cart. Bonus niya na lang po yan na pwede niya ibigay sa nanay niya, kapatid niya, asawa, anak. No? Kaya nga kung meron tayong pinapadalan sa Pilipinas ng ating mga kita, no, na kaysa lagi natin binibigyan, ang kagandahan ngayon, nabigyan po natin sila ng business. And ang kagandahan po nito, ngayon, nakauwi na po siya, kasama na po niya yung pamilya niya. So, sa lahat po ng makakapanood nito or sa lahat po ng nanonood dito ngayon, so, alam ko po, lahat po tayo na nandyan po sa ibang bansa, ang dream po natin talaga was makapag-business,
makauwi for good, and at the same time, kumita pa rin ang kinikita natin kasi kaya nga po tayo nag-abroad, nagsakripisyo, lumayo sa pamilya para mabigay natin yung magandang kinabukasan sa kanila. Although, syempre, ngayon po na meron ng opportunity na pwede ka rin kumita ng malaki katulad ng kinikita mo dyan, at mabibigay mo pa rin yung pangarap mo para sa kanila na ngayon, nasa Pilipinas ka at kasama po sila, sabi ko nga, the greatest present na pwede mong ibigay sa kanila still is your presence. Iba pa rin kasi pagkasama mo sila. Kaya nga ako po, kahit na po kami po, pare-pareho kaming onliner, hindi po kami ganong nagkikita-kita. Well, in fact, hindi ko pa nga po ito nakita tong babae na to eh. Pero still, kasi ang sinasabi ko sa kanila, mas maganda na halos lahat ng oras nyo, maubos yun sa pamilya nyo, na kumikita tayo, na nasa bahay lang tayo, yun po ang kagandahan nito. And yun din po ang dream namin sa lahat na nakakapanood nito na on the long run, kayo naman po ang matulad po sa kanila. So, sa explain ko pong business ngayon, buksan nyo lang po yung isip nyo para on the long run po, mangyari po sa inyo kung ano po yung nangyari sa kanila. Now, ito pa po yung ilan na ngayon po, nagkaroon na rin ng sariling food cart and now, nakauwi na rin po sa Pilipinas at kasama na po yung pamilya nila. Ito naman pong isang tao na to, tuwan-tuwa po ako kasi po, nakita ko po nung kailan, nag-post siya sa Facebook, dumaan po sa timeline ko na ngayon, pinagmamalaki niya, nakasama niya yung pamilya niya na namamasyal. Samantalang dati po, natatandaan ko po nung time na unang-una ko po tang nakausap, noon sinasabi ko lang sa kanya, maniwala ka lang sa akin bro, tuturuan ka namin kung paano namin to ginagawa online and on the long run, makakauwi ka na, makakasama mo na pamilya mo. And ngayon po nakakatawa kasi nangyari na po sa kanya yung dati lang po na sinasabi namin sa kanya. And nakagandahan po nito ngayon, namamasyal siya, kasama niya pamilya niya, pero yung kinikita niya po sa abroad, mas malaki pa po yung kinikita niya sa Pilipinas. Ang ginagawa niya lang po, yung ginagawa po namin, online lang po, through cellphone and internet lang po ang kailangan. Kaya po sa ipe-present ko po sa inyo, just be positive, no? Tingnan lang po natin kung ano po yung business na pwede po natin gawin, pagsimulan, para on the long run, makauwi for good at makasama na po natin yung pamilya natin. Now, bago po tayo magsimula, pag-usapan po muna natin yung two major negative attitude why Filipinos fail. Kasi po ito po yung reason kung bakit maraming Pilipino na nag-OFW, nakakaipon ng pera, umuwi sa Pilipinas, and on the long run nagtatayo ng business, and on the long run nalulugi din po. Why? It's because usually po, ang success po kasi ng isang tao nakadepend mismo sa tao. Kaya po kung sablay ang attitude natin, that's the reason kahit ano po ang pasukin natin business, nagpe-fail. Kaya nga po, meron ako nakausap, sabi niya ganun, marami na siyang tinayo na business. Ang nangyari po, nagkalugi-lugi. And sabi niya, siguro hindi niya yung swerte. Well, in fact, kung titignan niyo po, a lot of people, gumagamit po sila o naghahanap po sila ng pwede nilang sisihin. Katulad nun, hindi nila swerte. No? Yun po ang ginagamit nilang defense mechanism para tanggapin na failure sila. Well, in fact, kapag hindi po natin na-accept na nasa atin po yung mali, that's the reason po hindi po tayo magiging successful. Why? Kasi wala po tayong babaguhin sa sarili natin dahil ang tanggap natin wala sa atin ng mali. Talagang hindi tayo swerte sa business Pero the moment na pumasok po yung acceptance, tinanggap natin na tayong mali, that's the time may babaguhin tayo sa sarili natin. And that's the time, pwede po tayong kumita ng malaki. Now, number one po na challenge po sa karaniwan ng mga nagtatayo ng business na hindi nagiging successful is because they are so negative thinker. No? Kung mag-isip po sila kasi negative. Now, it's like looking at this word. A lot of people, kapag babasahin po yan ng negative, ang basa po nila dyan is opportunity is nowhere. No, kung titignan naman po natin, yung mga positive naman na tao na bumabasa dyan, ang basa po nila dyan, opportunity is now here. Kung titignan nyo po, isang salita lang po yung nakita. Magkaiba lang po ng tingin dun sa salita na nakita. Kaya ito po, sana po wag kayong ma-open sa sasabihin ko na to kasi ito po, karaniwan na po ito na sinasabi ko at least para mabago po yung pananaw nyo. No? A lot of people po kasi sinasabi ko nga na kung titignan po natin yung mga Chinese before, ang sabi nila, pumunta tayo sa Pilipinas, yayaman tayo doon. So pumunta sila sa Pilipinas, nag-business sila, yumaman sila. Samantalang yung mga Pilipino po, ang sinasabi, walang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Now, second generation po, sabi ng mga Indian, pumunta tayo sa Pilipinas, mag-business tayo doon, yayaman tayo doon. Eh kung titignan niyo po yung mga Indian, nandito po sa Pilipinas, yumaman na naman. Ang sabi pa rin ng mga Pilipino, walang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Now, the third generation na po, kung titingnan niyo po, mga Koreano na po. Sabi ng mga Koreano, punta tayo sa Pilipinas, magnegosyo tayo, yaman tayo. And this time, yumayaman na naman yung mga Koreano. And nung kailan nga po, kumakain kami ng girlfriend ko sa Korean restaurant. Sabi ko, try to look at these people, Korean yung salita, pero nagpa-prosper dito sa Pilipinas. Samantalang tayo po, na Pilipino, Tagalog yung salita, no? Hindi po natin magawang mag-prosper dito at kailangan pa po natin umalis sa ibang bansa. Why? It's because these people, Chinese, Indian, and Korean, they're focused on business. Tayo naman po kasi nakapokus tayo sa employment. That's the reason, nasa atin mismo yung dahilan kung bakit tayo nagpe-fail. So, kumbaga, ito pong opportunity na ipapakita ko sa inyo today, again, kung titingnan nyo po ito ng positive or negative, no, that's the time po na kayo po ang makakapag-analyze kung ma-appreciate nyo to o hindi. Actually, nung nagpunta po ako sa China before, hindi ko po yan makalimutan,
no? That time hindi pa po uso ang Facebook. Pero nung time na yon, pumunta po kami sa isang tea shop tapos may nagbebenta ng mga souvenir. Ang nangyari po, yung Chinese pong isa, ang sabi niya, minumuestro niya, papalitan niya po yung logo ko na nakakabit dito sa damit ko, papalitan niya po ng souvenir. Yung souvenir na yon, magkakaroon lang ako kapag bumili ko ng tiyaan na worth 10,000 pesos. So, ang sabi kong ganun, di binigay ko na po yung plastic kasi hindi na ako bibili ng 10,000 na tsaa. Binigay niya po sa akin souvenir. Ang ginawa po ng Chinese, sinabit niya po yun dun sa sinturon niya tapos naglululundag siya, pinagmamalaki niya sa mga kasama niya. Ang ginawa naman po ng mga kasama niya, kumuha din ng souvenir, pinuntahan yung ibang mga kasama ko, kinuha din yung logo, pinalitan ng souvenir. Tapos naglululundag din sila. Sabi ko sa tourist guide, bakit ganun sila? Mahal ba plastic dito? Kasi ang liit-liit lang na plastic dun eh. Sabi ng tourist guide, hindi, ganito kami sa China kasi may culture kami dito. Kapag ikaw mayaman ka, nakakuha kami ng isang bagay sa'yo, alam namin yayaman din kami. Sabi ko, dapat ganito lahat ng mga Pilipino. Kung ganito lang ka-positive thinking ng mga Pilipino, sigurado yayaman ng Pilipinas. Na nung nakita niyo po, yung mga Chinese po, kung titingnan po natin, napaka-positive thinker po nila. Samantalang po yung mga Pilipino, marami pong Pilipino nakakalungkot, sasabihin, sinilang ako mahirap, no? Habang buhay ako mahirap. O yung iba naman, nung nakaraan nga po, may kausap ako, sabi ko, pare, mag-business ka, subukan mo to, pakinggan mo lang. Ang sabi niya na kagad sa sarili niya, hindi po, grade 5 lang po ang tinapos ko po, hindi ko po kaya, talagang hanggang dito lang po ako. Wala po akong magagawa, alangan na maipilit ko sa isang tao, yung bagay na ayaw niya. And in fact, tinanggap niya na sa sarili niya na hanggang doon lang siya. Kaya kung titingnan niyo po, lagi nga namin sinasabi, no, kung sinilang ka mahirap, hindi mo kasalanan, pero pag namatay ka mahirap, kasalanan mo na yun kasi yun yung isang bagay na dinesisyonan mo na pansarili mo. Okay? Meron pa nga pong isa, nagpapapicture po ako sa kanila, nagtataka ako, nakaganito sila. 10 years ago, hindi pa po uso Facebook, hindi pa po uso ang Korean novela niyan. Nung nauso po, kaya po tayo nakaganito eh. And every time tinatanong ko po to sa mga seminar ko, hindi po nila alam kung ano ibig sabihin nito. Sabi niya, peace, etc. Well, in fact, tinanong ko to sa tourist guide. Sabi ko, ba't pag nagpapapicture ako sa inyo, nakaganito kayo? Sabi niya, this is a sign of victory. Hindi kami habang buhay mahirap. So sabi ko, kung titignan nyo po silang mga Chinese, napaka-optimistic nila. Kaya sa kanila po, may pampaswerte, may feng shui, no? Lahat po ng positiveness nasa kanila po. That's the reason they become successful. Kaya again, dito po sa pe-present kong negosyo ngayon, kapag tinignan mo to ng positive, ma-appreciate mo yung beauty nito. Pero pag tinignan mo to ng negative, I tell you, hindi mo po makikita yung kagandahan nito. Or, pag tinignan mo to ng negative, kahit ano po gawin ko, hindi ko po kayo matutulungan. Pero for those people, nakagaya po ng ibang tao na nag-positive po na tumingin, and pinakita ko po sa inyo, ngayon kumikita na sila, it's because tinignan po nila to in a positive way. So, yun lang po ang suggestion ko sa inyo. Tanggalin nyo po muna lahat ng iniisip nyo negative and just be positive hanggang sa matapos po natin, and that's the time you decide. Now, marami pong tao, pag nakita po itong salita na to, negative na po kagad sila. Sabi nila, networking, na-scam ako dyan. Or iba, sasabihin ng iba, or kung sumali ako dyan, di ako kumita, or mahirap yan. Or yung iba naman, sasabihin, ako may kakilala ako dyan, no, na-scam dyan, or sumali dyan, hindi kumita. Well, pa ako ng una, pag-usapan muna natin, what is networking? Networking means talking to a lot of people every day. Kaya kapag kumakausap ka ng tao every day, that's networking. Kung doktor ka, engineer ka, jeepney driver ka, chismosa ka, every time na may kinakausap kang tao, that's networking. So, networking means it's a way of communicating to people. Kung tutignan po natin, networking per se, it's not a scam. No, very positive word po siya. It just so happen, mayroong mga company na nagtayo na ginamit po siya sa scam. Kung titignan po natin ang Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, lahat po tayo ginagamit yan. Pero kung titignan nyo po, ano po ang tawag dyan? Social networking sites. So, networking din siya, pero hindi po siya scam. No, kung titignan po natin, it's a way of communicating to people. Ito po yung ginagamit natin ngayon para makakommunicate sa iba't ibang tao. Another po, pag nasa Pilipinas ka, tatanungin ka, ano ang network mo? Globe, Sun, or Smart. So, kung titignan nyo po, ang tawag din sa kanila, network. But still, it's not a scam. It's a way of communicating to people. Kaya nga meron pong mga mayayaman, mga negosyante, ano sinasabi nila? Sumasali sa Makati Business Club, sumasali sa Rotary Club, Lions Club, Chambers of Commerce, etc. They are willing to pay kung ano po yung kailangan bayaran just to join this club. Why? So that they could expand their network. Mapapalaki po nila yung network nila. Why? Siyempre, habang dumadami po yung kakilala nila ng negosyante, mayayaman, so pwede po nilang i-alok yung business nila. And that's the time lalo po silang yayaman. So kung titignan po natin per se, networking is not a scam. It's just so happen meron po mga tao na sumali po sa mga company na scam like po yung M Goldex, Global Intergold, Baladjay, Amon Futures, etc. Anything po na kumikita ka sa pera na ini-invest, that's a scam. Yun po ang nagiging challenge. Sumali po sila na kumutubo po yung pera nila. Dito, sasali ka, tutubo yung pera mo, wala kang gagawin. So, that's the reason na scam po sila. Now,
Meron naman po mga tao sumali po, no, sa legit na company, okay po siya, no, totoo po siya, kumikita ka sa produkto binibili. Ang naging challenge naman, hindi po sila kumita. Alam niyo po kung bakit? Sila po ang nang-scam sa sarili nila. Paano po yun? Kasi po ganito yun. It's because kahit saan naman po, hindi lahat ng gumagraduate ng doktor, gumagraduate ng nurse, gumagraduate ng engineer, o hindi lahat po na nagiging OFW, nagiging successful. Bakit? Pero tingnan nyo po, not because hindi ka naging successful sa engineer, doktor, etc., ibig sabihin, in-scam ka na ng eskwelahan. No. Hindi ka in-scam ng eskwelahan. It's just because, nung college ka pa, merong bulak-bolero, merong tamad, may masipag, may matalino, may bobo, etc. No? Kaya, ibig sabihin, ang success ng isang tao, nasa sa tao pa rin. Kaya, for example, meron pong isang swimming pool at hindi ka natutong lumangoy, hindi mo pwedeng pagsisipa-sipain yung swimming pool at sisihin mo yung swimming pool, buwisit kang swimming pool ka, hindi ako natutong lumangoy sa'yo. Hindi, walang kasalanan swimming pool. Lalo na po, kung meron na pong instructor ng swimming, tapos hindi ka pa natutong lumangoy, ay kasalanan mo na po yun. Kaya kung titignan po natin, ang success ng isang tao, nagdidepend po sa attitude ng tao. Ikaw din ang nang-i-scam sa sarili mo. Now, meron sabi, sumali ako dyan, hindi ako kumita. It's because meron mga tao hindi po nila inaral eh. Let's face it, ang isang negosyo kapag hindi mo po inaral, I tell you, hindi ka po kikita dyan. Parang ganito. Dati po, meron ako nakasabay sa car wash, no? Ang nangyari po, nung nakasabay ko yun sa car wash, ang sabi niya sa akin, pare ako, nagnegosyo ako ng babuyan, tapos meron kaming lugi. Actually, marami kaming lugi. No? Kasi yung kapatid ko, OFW sa Japan, ang nangyari doon, sabi niya, bibigyan niya kami ng business. Siyempre, taga Bulacan kami, gaya-gaya lang, babuyan ng uso doon, nagbabuyan din kami. Now, what happened was, sabi niya ganun, nung tinayo namin yung babayan, mataas yung bubong. Ang nangyari, namatay yung baboy sa lamig. Binaba namin yung bubong. Ang nangyari, yung baboy namatay sa init. No, yung pala, yung babuyan may tamang sukat ng taas at baba ng bubong. Yun ang one thing na mali namin kasi hindi namin inaral. That's the reason nalugi kami. Kaya pagpunta ko doon sa babuyan nila, may patay na naman na 2 baboy. Sabi niya, katulad niyan, nung big pa lang, ilang bakuna ang binigay dyan. Tapos ngayong malaki na, gaano karaming pigs ang kinain niyan, tapos mamamatay lang. No? Kaya yan ang lugi namin, not unlike sa'yo. Kaya kung titignan po natin yung business na yun, no, nalugi siya, it's because hindi niya inaral. That's the reason merong mga sumali sa legit company, kaso ang naging challenge, siya po ang nang-scam sa sarili niya. Hindi niya po inaral, that's the reason hindi po siya kumita. Meron naman taong sabing ganyan, naku, ayoko yung business na yan, mahirap yan. Alam niyo po, that's the reason maraming tao po ang na-scam. Bakit? Ang gusto po kasi nila madali. Pag sinabi sa kanila, ito pare, madali lang to. Yayaman ka, wala kang gagawin, matutulog ka, maghapon magdamag, mag-iimbest ka lang ng pera mo, ang pera mo, pag gising mo bukas, tutubo na. That's the reason marami po ang tao na sumasali sa investment scam kasi ang dahilan nila, ito madali, wala kang gagawin, yayaman ka. Kaya ka na-scam kasi gusto mo ng madali eh. Lumalabas ikaw talaga ang nang-scam sa sarili mo. And kung titingnan natin yung mga scammer, bakit sila hindi nakukonsensya? Kasi ang feeling nila ay sa sobrang greedy mo eh. Gusto mo, ganyan, wala kang gagawin, yayaman ka. Kaya kung nangyari sa'yo, kasalanan mo yan, masyado kang greedy. Nakukuha niyo po yung point. Now, kung titignan po natin yung mga investment scam, networking din po yan. Bakit? Kasi kumakausap din po sila ng tao eh. Ginamit din po nila yung networking as a way of communicating to people para maganap ng tao na mag-invest ng pera and that's the time naging scam. So, actually, networking per se, it's not a scam. It just so happen, merong mga company na gumamit ng way of communication na yon to scam people. Yun nga lang, naging mali rin, isa ka rin sa nang scam sa sarili mo. Bakit? Kasi gusto mo madali eh. Wala kang gagawin, yayaman ka eh. So, that's the reason na scam ka. Now, yung iba naman, ako, mindset ko kasi ganito. Sabi kong ganun, ang pagyaman hindi yan madali. Ang pagyaman hindi yan mahirap. Ang pagyaman sobrang hirap niyan. Kasi kung ang pagyaman po madali, marami pong mayaman. In fact, kung ang pagyaman po mahirap, marami pong mayaman. Ang tawag lang po sa mahirap, kaya nga mahirap yun eh. In fact, interview mo po yung mahirap, ano sasabihin? Sobrang hirap po pagiging mahirap. Imagine niyo po, pero walang nagbabago sa kanila. I tell you, sa lahat po na nanonood dito na OFW, alam ko po, marami na po kasi akong grupo na OFW na nakausap ko na sinasabi, sir, ilang banyo ang kailangan namin kuskusin, ilang inidoro para kumita kami ng pera. Dito, sinasaktan kami ng amo namin, pinaplansya kami, 14, 16 hours kami nakatayo, yung cellphone namin nakatago sa panty namin, etc. If you will look at this one, sobrang hirap po ng pinagdanasan yan. Well, in fact, believe nga po ako sa OFW. Bakit? Imagine po, ano pong bagay na madali na ginawa mo? Actually, napakahirap po ng ginawa mo para iwan mo yung pamilya mo. Na lahat ng birthday, lahat ng graduation, Christmas, lahat ng special event, wala ka. Pero tiniis mo. You sacrifice that time. You sacrifice yung feeling na malayo ka sa kanila para lang makuha mo yung pangarap mo pa sa kanila. Di ba po napakahirap niyan? Pero still, dumarating po yung point, wala rin pong nagbabago. Kaya ang mindset ko po, di baling mahirapan ako. Basta alam ko, yayaman ako. That's why when I attended the seminar at sinabi sa seminar,
Dito kikita ka ng 100, 200,000. Ang sabi ko sa sarili ko, pare kahit gaano katalim ang espada nyo, lululunin ko yan. Basta pakitain nyo ako ng 100, 200,000, gagawin ko yan. Kasi alam ko po kung ano pwedeng baguhin sa pamilya ko ng 100, 200,000. Kaya sa inyo po mga kapanood nito, try to see kung ano po yung pwedeng gawin nito sa pamilya nyo. Actually, ako po, I've been in the business of online for the past 10 years. Ako rin po, na-amaze ako, nagulat ako na pwede po palang kitain to. Kaya po dati po, 5 years ago, actually 10 years ago, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, pare time will come, maraming tao ang payayamanin ang internet, ang Facebook, etc. Sabi nila sa akin, pare hindi ang mangyayari kasi hindi lahat ng tao may computer. Noong time na yun, napaka-negative thinker din nila. Pero sabi ko nga, nung panahon na yun, sabi ko sa kanila, pare, hindi lahat ng tao may computer, pero magugulat ka, ang taga-squatter may Facebook. And time will come, pare, lahat halos may Facebook. O who would think na may darating na cellphone na papalit sa computer na pwede tayong mag-Facebook, etc. It's just because I was so positive, inisip ko na darating yung time mangyayari yun. And nung nangyari yun, I was one of those people who were able to benefit that. Alam niyo po, nakakatuwa. Ang pinakamalaking hinawakan ko po sa isang araw lang po, ang pinakamalaking hinawakan ko po is 75,000 a day. Nagulat din po ako na pwede palang kumita ng gano'n, na nasa bahay lang ako, kasama ko, pamilya ko. There was one point, nagde-date kami ng girlfriend ko, sabi ko sa kanya, dear, pumasok sa akin ngayon today is 42,000. And amazingly, sabi ko, nagde-date tayo ngayon, pero kumita ako ng 40,000 ngayon na nandito tayo, magkasama tayo. Ang pinakamalaking pumasok po sa akin sa isang buwan is 800,000. Isang buwan, nasa bahay po ako, kasama ko, pamilya ko. Nakakagulat, no? Pero let's face it, ganun po kabilis na kasi magbago panahon ngayon eh. Dati po talaga para kumita ka ng pera, wala kang choice kundi magtrabaho ka, pumasok ka everyday. Pero ngayon, guys, marami na pong pinapayaman ng online. All you need to do was to accept the fact na ito na po yung bagong trend ngayon. And sumabay po kayo, or hindi, mapag-iiwanan lang po kayo. So, sa presentation ko po ng business, try to look at this one. And ako po, pwede ko po kayong tulungan if ever you become interested. Katulad po ng mga tao na pinakita ko po sa inyo na natulungan namin kumita na dati po walang alam sa online, and being 10 years in the business, I was able to help these people train their upline. In fact, yung pinaka-upline po nila is earning 186,000, no, na nasimulan ko rin, naturuan ko rin po sa online. And sa inyo po, if ever you become interested sa mga kapanood nito, isa rin po ako sa pwedeng tumulong sa inyo. Okay po? So ituloy lang po natin. Na marami pong tao nabubuhay po sila sa tinatawag ko na primitive thinking, yung makalumang pag-iisip. Kumbaga ngayon, dapat ma-adapt na natin yung modern thinking or yung makabagong pag-iisip. Kumbaga iPhone 7 na ngayon, ikaw nasa 3210 ka pa rin. Kumbaga we have to accept the fact that change is constant. Kung dati po para magpadala tayo ng mensahe sa probinsya, ang ginagamit po natin telegrama, naging beeper, ngayon po may iPad na, may iPhone na, may MacBook, may computer, etc., may Facebook, may Twitter, Instagram, etc., may imo. Okay? So kung titignan po natin, ito na po yung latest trend na ginagamit natin to communicate with people sa Pilipinas, sa mga kamag-anak natin. Kung dati po ang building, 10 floor. Why? Kasi hagdan lang ang gamit. Walang 100 floor. Imagine mo maghagdan ka na 100 floor. Pero ngayon po, meron ng 100 floor. Bakit? May elevator na, may escalator na. And hindi mo pwedeng sabihin, 10 minutes nasa 100 floor ka, kalukuhan yan, scam yan, lukuhan yan. No. It's because technology is so fast na nagbabago. Nasa sa'yo na yung kung makaka-adapt ka. Kaya kumbaga, we have to accept the fact na meron na pong bagong paraan para kumita ng pera today. Nasa sa'yo na lang kung tatanggapin mo yan, gagawin mo, i-adapt mo kung paano ka naka-adapt sa latest technology, i-adapt mo rin yung latest na trend kung paano kumita ng pera. Now, what is the best business today? Ako, napakasimple lang po ng mindset ko dyan. Kapag ginagawa po natin yung nagagawa ng mga taong mayaman, I tell you, yayaman din po tayo. So, ano po ba yung mga ginagawa na ngayon na negosyo na pinapasok ng mga mayayaman na tao? And in fact, kung makokopya natin sila, I tell you, ginagawa nila, gagawin natin, then yayaman din po tayo. So, what is that? Number 1 po na pinakamayaman tao sa buong Pilipinas right now is Henry C. Kung titignan nyo po, 12.9 billion po ang yaman niya. Ano po ang negosyo niya? Ang negosyo niya po, SM, convenience store, dati na naging mall. No? And on the long run, kung titignan nyo po, nagtatayo po siya ng hypermarket, nagtatayo pa siya ng Save More. Kung isipin nyo po, parang kinalaban niya yung sarili niya negosyo. Kasi ang SM may grocery na eh. Pero ba't siya nagtatayo ng hypermarket saka Save More? Well, in fact, dito po sa amin sa SM Fairview, sa kabilang dulo merong SM Grocery, sa kabilang dulo may hypermarket. Parang nagbanggaan yung parehong grocery. Pero ang mindset kasi ni Henry C, kapag ang negosyo mo, produkto, necessity, nauubos, everyday binibili, I tell you, yayaman ka. Well, in fact, ganun din ang ginawa ng Robinsons. Ang Robinsons po, meron na siyang Robinsons pero nagtatayo pa siya ng maraming mini-stop. Still, ang thinking, kapag ang negosyo mo, necessity, binibili, nauubos, everyday, yayaman ka. The same po with Rustans. Ang Rustans po, sobrang yaman yan. Supermarket na po talaga yan eh.
Pero magtataka ka, nagtatayo pa rin siya ng maraming Shopwise. Why? Kasi it's the same concept. Now, kung titingnan po natin ng Mercury Drug, ganun din po. Actually, hindi na po siya drugstore eh. Kasi nagtitinda po ng Pansit Canton, nagtitinda ng C2, ng Coke. Wala naman sinabi na kumain ka ng 2 Pansit Canton, gagaling ang UTI mo. Wala. So, even po ang Mercury Drug, nag-convert na po siya sa convenience store. Yun na po yung ginagawa niya. Again, kapag ang produkto mo, necessity, binibili, nauubos everyday, yayaman ka. Now, kung titignan niyo po, ang bago pong pumasok is San Miguel. Ang San Miguel, San Miguel na po yan. Kahit hindi na po magtayo ng convenience store yan, mayaman na yan. But still, nagtayo po ng San Mig Food Shop. Sa lahat po ng Petron, tinatayuan niya. Ang another po na pumasok, ang Ayala po is Ayala na po yan. Mayaman na din po yan kahit hindi po magtayo ng convenience store yan. Pero still, ngayon po, pumasok din po sa convenience store, nagtatayo ng maraming Family Mart. Imagine niyo po sa Ortigas, Pasig, Taguig, kung saan po maraming call center, maraming empleyado, nagtatayo po ng Family Mart. Now, the question is, napakaganda po bang negosyo niyan? Natural naman po. Actually, hindi po yan napakaganda. Sobrang ganda pong negosyo niyan. Why? Kung sila na pong mga big time na negosyante pumapasok po sa ganyan negosyo, kung ako po mabibigyan ng opportunity or kayo po mabibigyan ng opportunity, bakit hindi ka papasok sa ganyan negosyo? That's the reason po sumali po ako sa JC Premier. Bakit? When you join the business, binili lang po natin yung idea that once we join, naging part owner po tayo ng JC Premier. So what is JC Premier per se? JC Premier po kasi is a chain of convenience store sa buong Pilipinas and sa buong mundo, no, expanding international. Kung titingnan po natin, no, ang JC Premier po, meron po siya sa buong Pilipinas and at the same time, meron po siya sa ibang bansa. Actually, kung papipiliin mo ako sa Mercury Drug sa JC Premier, mag-JC Premier ako. Bakit po? Kasi sa JC Premier, meron kami sa Taiwan, Hong Kong, Singapore. Meron po kami sa Oman, ka-open lang nung April 4. Meron po kami sa Dubai, meron kami sa Qatar, Kuwait, etc. So kung titingnan nyo po, di mas lamang pa ako sa Mercury Drug. Ang Mercury Drug po, nasa Pilipinas lang. Ako sa ibang country, meron na. Ang kagandahan po niyan, every time mo bumibili po sa mga country na yan, kumikita ako. Kasi naging part owner po ako. Paano po yung sistema na yun? Bakit kapag kami bumibili, kumikita ako, naging part owner po ako? Ito po yun. Na for example po, nagtayo ka ng hardware, every time may bumibili sa'yo, may kita ka. Kasi ikaw po may-ari. Ganun din po sa akin. Every time may bumibili po, na grupo ko sa Hong Kong, may kita po ako. So lumalabas, ako po may-ari ng JC Premier Hong Kong. May bumili po na grupo ko sa Taiwan, again, may kita po ako. So lumalabas po, yung JC Premier sa Taiwan, ako rin po may-ari. Ganon din po senaryo pag may bumili sa Dubai, sa Oman, na grupo ko, every time bumibili po sila doon, kumikita po ako. So lumalabas, ako rin din po ang may-ari. Ano po ang lamang ko po sa inyo compared po sa hardware? Kasi po sa hardware po, meron kang tinatawag na overhead expense, no? Ibig sabihin, magbabayad ka ng tao, tubig, kuryente, pwesto, no? And usually po, ang pwesto, sinasabi diyan, no? Ang pinagtatrabaho mo na lang yung pwesto mo, no? Kung titingnan niyo po sa akin, wala po akong binabayaran tao, tubig, kuryente, pwesto. Pangalawa, diyan po sa hardware mo, babantayan mo yan everyday. Ako po, tulog pa po ako everyday. Lahat po ng outlet sa buong Pilipinas at sa buong mundo, nagbubukas na po. Wala akong binabayarang tao, tubig, kuryente, pwesto, wala akong binabantayan. Ang mahirap pa pong kalaban sa negosyo, tinatawag na human factor. Ibig sabihin, may tao ka, no, may nagbabantay, kukupitan ka, nanakawan ka, etc. Ako po, kahit kupitan yan, kahit nakawan yan, wala akong lugi kasi hindi naman akin yan. Pero again, pag may bumili dyan, na grupo ko, meron akong kita. That time lumalabas, akin na po. Again, same scenario. Ang kalaban pa po natin sa traditional business, yung aksidente or calamity. For example po, binaha, nalindol, o kaya po nasunog. Lugi ka na po dyan. Ako po, tignan mo, sunugin mo po yung JC Premier Hong Kong. Wala po akong lugi dyan. Why? Hindi naman ako nagpatayo niyan eh. Pero again, pag may bumili dyan, may kita ako. So kung titignan niya po, napakaganda po ng konsepto. Binili lang po natin yung idea that once we join, naging part owner po tayo. Tayo na po ang may-ari. Pero lahat po ng sakit ng ulo ng negosyante, tinanggal po sa atin. Not unlike kung ikaw magpuputap ka na sarili mong business, baka yung perang naipon mo, kulang pa sa pambayad mo ng mga overhead mo. That's the reason maraming negosyo po na nalulugi, nagsasara. Ang pumatay po sa kanila yung overhead. Yun naman ang nagustuhan ko sa JC. Why? Kasi wala po akong overhead. Hawak ko pa po yung oras ko. Yun po ang kagandahan niyan. Now, sa tingin niyo po ba makakaipon po kayo ng 10 million sa ginagawa niyo po ngayon? Well, napaka-imposible po niyan. Suntok po sa buwan yan. Okay, unless nasa Middle East ka, makaukay ka ng langis. Well, hindi po mangyayari yun. Now, kung titignan niyo po, what if makaipon ka ng 10 million pesos and nagtayo ka ng isang convenience store or isang mini stop kung saan ka nakatira? For example, nakatira ka sa Bicol, nagtayo ka sa Bicol.
Pag ako bumili sa'yo, may kita ka. Ang tawag sa'yo, franchisee. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng isang franchise. Siyempre, bumili ka ng franchise kay Gokong Wei. Ang tawag sa kanya, franchisor. Siya po yung nagbebenta ng franchise. So again, kapag bumili ko sa'yo, may kita ka, si Gokong Wei may kita din. Ang problema niya, what if bumili po ako sa Cebu? Pag sa Cebu ako bumili, wala ka ng kita. Ang may kita na po, yung franchisee po, dun po sa Cebu. Pero again, si Gokong Wei po, kahit saan po tayo bumili, siya po kumikita. Kung titignan nyo po, ano po ang pinakamagandang pwesto? Ang pinakamagandang pwesto po, yung maging franchisor ka. Kasi po yan po ang kumikita. Yun nga lang, ang challenge, kung ang isang franchise is 10 million, paano pa po yung pwesto niya? So, hindi po natin matatapatan yan. Actually, yan po ang nagustuhan ko sa JC Premier. Kung titignan po natin mabuti, intindihin nyo lang po itong mabuti, kukumpara ko po ng mas maganda. Kung titignan nyo po mabuti, when you join JC Premier, ito po ang mangyayari sa'yo. Kung titignan nyo po, when you join JC Premier, ikaw na po ngayon ang franchisor. Ibig sabihin, kahit saan sa buong Pilipinas, saka sa buong mundo bumili, kumikita. For example, sa akin po, may bumibili sa Hong Kong, may grupo ako dyan, kumikita ako. May bumili sa Dubai, may grupo ako dyan, kumikita ako. May bumibili sa Taiwan, Cagayan, Cebu, Baclaran, may grupo ako dyan, kumikita ako. And kung titignan nyo po, sa negosyo ni Gokong Wei, ang puhunan po natin sa mini-stop is 10 million pesos. Samantalang ito, maximum investment na po to is 15,888 pesos. Now, ito na po yung pinakamahal. Ang pinakamura pong investment is 8,880 pesos. Pero kung titignan nyo po, kinumpare ko na siya sa pinakamahal. Why? Kasi ang layo naman po ng agwat ng 10 million sa 15,888. Again, kung nagagawa po natin yung ginagawa ng mayayaman, tayo yayaman din. Imagine, nagagawa po natin yung ginagawa nila Gokong Wei ngayon. Kung franchisor siya, naging franchisor din po tayo dito. Ang kagandahan po nito, napakaliit na halaga lang po ang nilabas natin. So kung titignan nyo po, ito po yung idea na binili ko when I joined JC Premier. And ito rin po yung idea na gusto kong ibenta sa inyo today, why you should join JC Premier. Kung titignan nyo po, napakagandang business, hindi lang po napakaganda. Sobrang gandang business. And when you join the business, natapatan po natin sila. Yun po ang kagandahan nitong business na to. Now, the good part is, like I said before, meron ka pa pong bonus na food cart. Ibig sabihin, pwede pong makuha tong mga food cart na to na hindi mo na kailangan maglabas ng 149,000. And even if you have 149,000, ang suggestion ko sa iyo, isave mo na lang yan kasi pwede naman natin kunin ng libre. Na kung titingnan natin, sino ba mga nagpa-franchise nito? Nandiyan si Matet De Leon, Katrina Halili, Ted Corpus, Banks Garcia, nandiyan po sila Meg Imperial, Julius and Tintin Bersola, Eruption, Valerie Concepcion, etc. Na kung titignan natin, syempre itong mga artista na to, hindi na po nila kailangan kunin ng libre yan because they have the money. Ang gagawin po nila yan, bibili na nila ng cash. Pero something naman na wala tayong ganong kalaking halaga and may opportunity po tayo na makuha ng libre, di syempre, kunin po natin ng libre. Paano po mangyayari yung ganito pong kasimple? Kanina po yung pinakita ko sa inyong business, napakaganda po. Natapatan natin si Gokong Wei, ang Rustan Supermarket, Mercury Drug, San Miguel, Ayala, etc. Natapatan po natin sila when we join JC Premier. So, sobrang gandang business. Nagkaroon tayo ng maraming convenience store. Lahat po, meron tayo, wala tayong binabayaran tao, tubig, kuryente, pwesto. Now, kung titingnan nyo po, binili nyo po yung idea na yan, I tell you, pag in-explain po natin sa mga kakilala nyo yan, sila rin po, magagandahan po sila dyan. Ang tingin po nila dyan, it's the same thing. No? Opportunity na to para matapatan mo si Gokong Wei or si Henry C, yung ginagawa nila, magagawa natin sa maliit na halaga. So, ito po ang kagandahan. Kapag sila po, binili din po nila yung idea na yan, ang mangyayari po sa'yo, for every 10 people na nagjo-join po at binibili po yung idea na yan, then you will have your own food cart. Ang kagandahan po nito, hindi siya one time. Every time na nagkakaroon ka ng 10 tao na binibili yung idea na once you join, nagkaroon ka ng chain of convenience store, then that's the time you get your free food cart. Now, ako po, sa akin po, having a food cart is just a bonus. Bakit? Kasi po, ang kikitain mo lang dyan is 20 to 30,000. Okay, mapapauwi ka niyan. Pero I tell you, hindi ka payayamanin yan. Unless, meron kang 10 niyan. Kung may 10 ka niyan, kikita na ng 200 to 300,000, ay ibang usapan na yun. That time, ikakayaman mo na yan. Now, kung titignan po natin again, no, doon na po tayo sa worst case scenario. What if tamad ka? Although ayokong sabihin na tamad ka. Kasi ayoko kitang i-mindset na maging ganun ka. For example lang, what if tamad ka? And you join the business. At meron kang na-invite na isang tao every month. Kasi tamad ka every month isang tao lang. So, ibig sabihin, kung nakaka-invite ka ng isang tao every month, ibig sabihin, every year, 12 months yun, 10 months lang, meron ka ng food cart. Ibig sabihin, every year, magkakaroon ka ng food cart. Ibig sabihin, in a matter of 5 years, may 5 food cart ka.
Na what if sobrang tamad mo, no? Wag na every month. Every year na bago ka makarecruit ng isa. Now guys, tignan niyo po mabuti. Yan po napaka-imposible na niyan. Nasa loob ng isang taon, isa lang po ang nakwentuhan mo or na-repair mo sa akin, ako pa po nag-explain, no? Kami pa po ng grupo ko nag-explain. Tapos na hindi namin makukonvince sa loob ng isang taon. But what if every year, tamad ka kasi sobrang tamad mo, isa lang ang nagjo-join every year. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, meron kang libreng food cart. Samantalang yung ibang kausap ko na OFW na nag-inquire, 10 years na po sa abroad, 20 years na sa abroad. Hanggang ngayon, pag tinanong ko, wala pa ring ipon, wala pa ring 149,000. Eh di kung tutuusin, mas maganda pa palang nag-join ka sa JC Premier. Why? Kasi pag inabot ka ng 10 years dyan, meron kang food cart. Kung inabot ka ng 20 years dyan, may dalawa kang food cart. No, kung titingnan niyo po, yung possibility na mangyari sa'yo, imposibleng hindi. Mangyayari po. Napaka-imposible na isang tao sa isang taon. Tama po ba? Kaya po, kumbaga, that's the reason we joined this business. And kagandahan po niya, what if nakuha mo siya? No? Ito nga po, kung titingnan natin, nakuha niya po in 2 months time. Eh, tamad ka na, wag na 2 months. Nakuha mo ng 2 years o kaya wag na nga 10 years. Ibig sabihin, pwede mo nang ipadala yan sa pamilya mo. No? Asawa mo, anak mo, etc. Pwede nilang i-manage. So, ibig sabihin, yung kinikita mo, pwede pong yung iba itabi mo, yung iba ipadala mo dahil meron na silang sariling business. Ang kagandahan pa po niyan, kumikita ka pa po sa online. So this time makakaipon ka po ng malaki and kahit umuwi ka na for good kasi may food cart ka na. Kinikita mo na yung kinikita mo dyan sa abroad. Pera pa po sa kinikita mo rito sa JC Premier sa online. So yun po ang kagandahan nitong business na to. Now, what would be our job when you join JC Premier? Ano po magiging trabaho natin para kumita ng katulad ng kinikita namin? Number 1 po na magiging trabaho natin, we treat ourselves as the owner. Kumbaga, we learn and commit. Aralin po natin yung negosyo. Kasi marami pong tao, porket 15,000 lang yung nilabas or 8,880 yung nilabas, ang tingin nila dyan, hindi business kasi maliit yung puhunan. Para sa kanila, ang business, 500,000, 1 million, yan ang nilabas. Na kung titignan nyo po ang Jollibee, 30 million investment. Pero imagine, sabing ganon, even before a new Jollibee franchise gets started with building his restaurant, he undergoes a basic operation training program. 30 million ang investment pero hindi mo agad pwedeng i-open hanggat hindi ka nag-aaral, hindi mo inaaral yung negosyo nila. May program sila na gagawin, okay, para maaral mo yung negosyo. Now, another, ang McDonald's po mas malupit. Why? Ang McDonald's po may Hamburger University. Ibig sabihin, kahit may 30 million ka, hindi ka pwede magtayo agad. Pupunta ka sa Amerika, mag-aaral ka. Ang malupit pa dyan, may exam. Right minus wrong. Kapag binagsak mo yung exam, kahit may 30 million ka, wala kang franchise. Another requirement po dyan, dapat may dalawa kang business na tumatakbo ng matagal na at kumikita. Hindi mo pwedeng pag-practicean ng McDonald's. Imagine niyo po kung gaano kahigpit ang requirement ng isang franchise ng McDonald's. So, again, this is a 30 million investment pero we have to treat this business as our own. Kailangan natin mag-aral, we learn, and we commit. And ang kagandahan po niyan sa amin, sa grupo namin, kumpleto po kami ng training. Yung iba nga po, naka-record na, panonoorin nyo na lang. Pera pa po sa personal mentoring po namin. Kaya nga sabi ko, pag sa grupo ko hindi ka kumita, hindi ko yung kasalanan. Kasalanan mo na pag hindi ka pa kumita sa grupo ko. So, yun po masasuggest ko sa inyo. I'm willing to help you guys, but you have to help yourself. Now, number 2 po na magiging trabaho natin is we use and share the product. Again, we don't use and sell, we use and share. So, gamitin natin, ikwento po natin. Now, sabi ko nga kanina, kapag yung ginagawa po ng mayaman, magagawa po natin, yayaman din po tayo. Ano po yung ginagawa po ngayong diskarte ng mga mayayaman na negosyante? Okay, ang ginagawa po nila, katulad po ng mini-stop, kung papansinin po natin yan, ang mini-stop po naglabas ng C2. Bakit? Kasi po ang Magnolia, may sarili po siyang soft drinks. Okay, yung mga Magnolia drinks. Kung titignan nyo po, ang mindset ni Gokong Wei, syempre tututukan ko, ibebenta ko yung sarili kong produkto. Now, another po, naglabas siya ng blue na tubig and hidden spring na tubig. Bakit? Kasi po, yung Magnolia may sariling tubig. Yung Magnolia na mineral water and yung Wilkins. Now, yung Ministop po, siya po ang may-ari ng Great Taste na kape. Kaya po ang San Miguel, naglabas din ng sariling kape. Same din ang senaryo ng San Miguel, kung may drink ka, may drink din ako. Ang tututukan ko at ibebenta ko yung sarili kong produkto. Actually, even po si Lusutan, naglabas din po siya ng sarili niyang tubig. Absolute. Ngayon, may sarili din po siyang yogurt. Ngayon, may sarili din siyang kape. So, kung titignan po natin, ito po mga negosyante na to, ang tinututukan po nila, was sarili din ng produkto. Okay? Kaya nga, again, kung magagawa natin yan, yayaman din tayo. Next po was
SM, kung papansinin po natin ng SM, naglabas siya ng sarili niyang produkto, SM bonus, from prutas, from noodle, from suka, etc. And in fact, pag may sale, ang tinututukan niya pong sale, yung SM bonus products. Kung titignan niyo po, kaya nga sabi niya with yellow tag. So kung titignan niyo po, no, even ng SM, tinutukan niya at binenta niya at pinukusan niya yung sarili niyang produkto. Now, again, yung ginagawa po nila when we join JC Premier, magagawa din po natin. Why? When we join JC Premier, meron din po tayong kanya-kanyang mga produkto. Meron tayong kape, okay? Kung may kape sila, may kape tayo. Kung may vitamin C sila, meron tayo. Kung meron silang napkin, meron din po tayo. And ang kagandahan po nito, syempre, tututukan din natin at ibebenta natin or ikukwento po natin yung sarili po nating produkto. No, kaya nga kung titingnan niyo po, hindi ka pa po sinisilang, yung magulang mo nagkakape na, sinilang ka, no, ikaw nagkakape ka, and kapag namatay ka na, pinagkakapihan ka pero kahit piso, wala ka nakukuhang discount and wala ka rin kinikita. Now, kung mag-change brand ka using JC Premier products, ang kagandahan po niyan, this time po, meron ka ng discount sa binibili mo, ang kagandahan kumikita ka pa sa binibili mo, and sa nakukwenta mo, kumikita ka pa rin. So, that's the reason kumikita po kami ng weekly, monthly na kita po. Now, number 3 po na magiging trabaho natin is we advertise. Kumbaga, we are the commercial model. Bakit ko po nasabi yun? Kung titignan po natin si Piolo Pascual at si Angel Locsin, hindi naman po sila naglalako ng kape. Sila po ang nag-commercial. Okay? Sila po ang commercial model. Si Maine Mendoza and si Alden Richards, hindi po naglalako rin yan. Sila po napanood po natin sa TV. Pero kung titignan nyo po, hindi tayo kumakatok sa bahay nila para bumili ng produkto. Pero every time bumibili tayo sa mga tindahan, kumikita po sila. Ganun na ganun po ang sistema natin. Every time may nakwentuhan tayo, sila po, hindi po sila sa atin bibili. Bibili po sila direkta sa mga convenience store. Pagka bumili po sila doon, kumikita po tayo. Kaya po yun po yung reason, may bumibili sa Oman, may bumibili sa Kuwait, sa Qatar, kahit wala po ako doon, every time may grupo ako na bumibili doon na nakwentuhan ko, kumikita po tayo. Kami po ang nag-commercialize, okay? Or nag-commercial sa kanila or naging commercial model para sa kanila. Now, in any business, hindi po pwedeng hindi po tayo mag-advertise. Imagine niyo po, pag nagtayo ka ng restaurant, ng hardware, kahit ano po yan, kahit mineral water station, kahit anong business, ang gagawin mo dyan, iikutin mo lahat ng mga kakilala mo, kaibigan mo, kumpare mo, kamag-anak mo para i-promote mo yung business mo sa kanila na may hardware ka na may restaurant ka na pwede kayong pumasyal. Well, in fact, baka tadtarin mo nga ang Facebook no? Ipag-post mo yan at ipagtatag mo lahat ng mga kaibigan mo para malaman nila kung nasan yung business mo. So, ibig sabihin, kahit sa ampong negosyo, hindi po pwedeng hindi tayo mag-advertise. Nababalikan ko po yung kaninang sinabi ko. Kapag ginagawa natin yung nagagawa ng mayaman, yayaman po tayo. Di ba, number 2 po, sinabi ko, may produkto sila, may produkto tayo. Ina-advertise nila sa TV, ina-advertise din po natin ngayon. So, yun po ang kagandahan nito. Again, nagagawa natin yung ginagawa nila, so yayaman din tayo. Now, another po na ginagawa pa po ng mga mayayaman or mga negosyanteng tao, ito po, number 4 po na magiging trabaho natin. Ano po yan? Ito po, we sponsor or recruit. Now, maraming tao po, dito po sila negative. Sabi nila kaya ayokong sumali sa networking kasi dyan, kailangan palang mag-invite or kailangan ko palang mag-recruit. Yun ang ayoko. Now guys, ganito yan. From the very beginning, simulan po natin sa kailangan maging positive thinker ka, hindi negative thinker. Sabi ko nga, pinagkaiba ng taong mayaman sa mahirap, magkaiba sila tumingin sa mga bagay. Another, magkaiba po sila mag-isip. Kaya nga depende kung positive ka mag-isip or negative ka mag-isip or depende kung paano ka tumingin sa isang bagay, yun ang pwedeng magpayaman at magpahirap sa'yo. Now, kung titignan po natin, wala pong negosyo na hindi nagre-recruit. Kaya nga dalawa lang pagpipilian mo . Gusto mo ba maging mahirap or gusto mo maging mayaman? Okay? Gusto mo ba maging negosyante or gusto mo maging trabahante? Now, kung titignan nyo po, again, walang negosyo na hindi po nagre-recruit. For example po, nagtayo ka ng restaurant. Ibig sabihin ba, pagpasok ko, ikaw ang security guard? Tapos pag upo ko sa mesa at o-order na ako, magbibihis ka, ikaw din pala waiter, ibibigay mo sa akin yung menu. Tapos kapag umorder na ako, naka-order na ako, tatakbo ka sa kitchen kasi ikaw din pala cook. And after kung kumain, babalik ka uli sa waiter, ikaw maglilitpit, and kapag nagbayad na ako, ikaw din ang cashier. Kalokohan po yun, hindi mo gagawin yun. Kahit anong mangyari, magre-recruit ka ng waiter, ng guard, ng cook, etc. para hindi ikaw ang gagawa nun. Nakukuha niyo po ba? Paano kung marami ka ng customer? So, walang negosyo na hindi nagre-recruit. Kahit ikaw magtayo ka ng hardware, imposible namang ikaw magbuhat ng semento, ikaw pa magbaba ng graba, etc. Tama? Kalukuhan po yun. Kaya kahit anong mangyari, magre-recruit ka po. Tignan na lang po natin good example.
Wala pong call centers kung wala pong call center agent. Ibig sabihin po, kahit sila nagre-recruit. Kaya nga kung titingnan niyo po, mas malupit nga ang recruitan sa call center eh. Bakit? Kasi pag nalaman nilang galing ka sa call center, mag-apply ka sa amin, hindi ka pa nagsisimula. Tanggap ka na, meron kang 15,000. Tama? Imagine mo ang tindi ng recruitment. O, wala pong ospital na tatakbo kung wala pong na-recruit na doktor sa nurse. Nakukuha niyo po yung ospital nag-recruit. Another, ang Jollibee po, paano po siya yayaman kung hindi po siya naghanap ng taong magpa-franchise. So sa franchising business, magre-recruit ka na mag-invest or bibili ng franchise. Another, kung may cellphone ka ngayon, sigurado na-recruit ka. Bakit? O kita mo, in-advertise din naman ng mga Globe Sun Smart, di ba? Napanood mo sa TV, kaya bumili ka, dalawang cellphone, dalawang SIM card. O kaya isang cellphone na dalawa SIM card. Baka minsan nga, tatlo pa SIM card mo eh. So lumalabas, na-recruit ka rin dahil sa mga promo-promo nila, etc. Another, ang Facebook po sobrang yaman. Pero libre lang yan. Imagine niyo po, na-recruit kasi tayo eh. Ang Channel 2 saka Channel 7, manood ka maghapon magdamag, libre lang yan, wala kang babayaran. Pero bakit po sobrang yaman nila? It's because na-recruit tayo para manood and maraming advertisers ang nagkakarga sa TV nila, yung po ang nagbabayad at nagpapayaman sa kanila. Ganun din po sa Facebook. Naggumawa tayo ng account, nanonood tayo ng video, nagsesearch tayo sa newsfeed. Lahat po ng advertisement nagbabayad sa Facebook, kaya po sobrang yaman ng Facebook. And again, na-recruit po tayo. Kaya ang yumaman, Facebook, hindi po tayo. Tama? Another po, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon, kahit ano man ang trabaho mo, kahit nasaan ka mang country, bilang OFW kung hindi ka na-recruit. Pero imagine, sino po ba yumaman? Di ba hindi naman ikaw? Ang yumaman yung nagre-recruit, yung agency, hindi ikaw. Tama? So kung titignan po natin, normal po ang recruitment. No? Even na nga po yung presidente ng Pilipinas, umiikot po sa iba't ibang country. Why? Para mag-recruit ng mga foreign investor. Presidente na nga po yan eh. Sinabi ba ng presidente, yak, ayoko nga mag-recruit. Kalokohan, pag hindi niya ginawa yon, paano maraming papasok na trabaho at negosyo dito sa Pilipinas? Kahit presidente po ginagawa yon. Ngayon, para mas maintindihan niyo po na mas mabuti, ganito. No? Si Balot Vendor A, masipag matyaga, maaga pagising na. Si Balot Vendor B, maghapon tulog. Sino po ang yayaman sa dalawa? So kapag tinatanong ko po yan, ang usual na sagot, syempre, kung common sense ang gagamitin mo, si Balot Vendor A. Kasi balot vendor A, masipag matyaga, maaga pa, gising na, nagbebenta ng balot. Si balot vendor B na maghapon tulog, meron po siyang 100 tao. Kasama po dun si balot vendor A na nagbebenta ng balot para sa kanya. Now, ngayon mo na maintindihan kung sino sa dalawa ang yayaman. Yumaman si balot vendor B kasi nag-recruit siya ng tao. No? Kung titignan po natin sa mga negosyante, sa mga mayayaman, time is gold. Bakit? Kasi lahat tayo may 24 oras eh. Kaya nga kung aasa ka sa isang ulo, dalawang kamay mo at isang 24 oras mo, kahit magtrabaho ka ng 24 oras, baka nga in 1 week lang magtrabaho ka, patay ka dyan eh. Pero tingnan niyo po yung mga negosyante, alam nila na may 24 oras din sila isang araw. Ano ginawa nila? Di nag-recruit sila ng tao, naganap sila ng mga magiging empleyado na magtatrabaho ng 8 oras hanggang 12 oras para sa kanila. So kung may 1,000 tao sila na nagtatrabaho ng 8 oras, imagine, they are working 8,000 hours per day. That's the reason po yumaman po sila ng todo. Kaya kung titignan nyo, mas malaking kumpanya, mas maraming empleyado, mas maraming oras. So, mas mayaman po yung tao na yun. So, kung titignan nyo po, yung recruitment po normal yan kasi that's the way para maparami mo oras mo. Kaya nga dalawa lang ang pagpipilian mo again, maging mahirap o maging mayaman. Kaya nga from the very beginning sinimulan ko, no, ang pinagkaiba ng mayaman, magkaiba sila tumingin sa mga bagay or magkaiba sila na mag-isip. Kaya nasa sayo na yun kung paano ka mag-isip and kung paano mo titignan yung bagay na to. Kung titignan po natin kahit sa ang negosyo, napaka-importante ng suki. Kaya nga po nagre-recruit kasi kailangan meron kang suki. Kaya nga tingnan nyo po, ang National Bookstore, naglabas ng laking National Bookstore card. Why? Para makakuha ng maraming suki, ma-recruit sila dun sa card na yun. Suki card, SM Advantage card, etc. Di ba kahit yung malalaking negosyante nagre-recruit, tinatali nila sa card. Why? Para every time yun ang gagamitin na card, magkaka-points kunyari, tama, na sobrang liit naman ng points para matali ka at doon ka mag-grocery or bumili ng kahit anong bibilin mo. So kung titignan nyo po, again, kung ginagawa po natin yung mga ginagawa ng malaking negosyante, yayaman po tayo. Again, ginagawa na po natin yung ginagawa nila. Tayo po may-ari,
Number two, ina-advertise nila sa TV, ina-advertise din natin. Number three, meron silang sariling mga produkto, meron din po tayong mga sariling produkto. And number four po na ginagawa nila, nagre-recruit sila, nagre-recruit din tayo. The point is, kung yumayaman sila, no wonder, that's the reason, kumikita rin po kami ng malaki. Now, nasa sayo na yan, kung sasabay ka at gagawin mo yung ginagawa nila, or mag-iisip ka pa rin ng negative at sasabihin mo, yak lahat yung mga bagay na yan. And I tell you, ikaw po ang pumili niyan. That's your choice. Okay? Now, ito po, hindi po to sa company. Sa grupo ko po to. Ang kagandahan po, since I've been in this business, online marketing for the past 10 years and malaki na po talaga yung kinita ko dito, ako po nakadevelop na po kami rin ng system or ng tools na pwedeng gamitin to get 30 to 50 inquiries daily. Marketing automation na po yan. Ibig sabihin, i-on mo lang, magkakaroon ka ng inquiry, i-off mo, wala kang inquiry. Ibig sabihin, kahit tulog ka, pag naka-on yan, may nag-i-inquire sa'yo. Kaya pag gising mo, meron ka ng makakausap na tao na pwedeng umattend ng seminar and mag-join po. So, ganun po kasimple sa amin. Kaya nga po kung mga negative yung mga kakilala nyo, ayaw nila, okay lang po yan kasi tuturuan ko po kayo kung paano magkaroon ng mga inquiry or mga prospect na hindi po nasa Pilipinas, mostly po ang target po namin OFW, international, no? Mostly po nasa international countries. Yun po ang ituturo ko sa inyo. Kaya kung titignan nyo po sa akin, yan po, no? Ito po yung mga inquiries ko. Everyday, nasa 30 to 50 inquiries yan. Actually, pagka hindi ko nga pinatay, minsan nakakalimutan ko, umaabot po ng 100 inquiries daily. Kaya ang ginagawa ko, pinapatay ko po yung kung ano lang yung kaya kong i-handle na inquiry, yun lang po muna ang ginagawa ko. Then, i-on ko uli, and then i-off ko uli. Kaya po yung mga taong nagsasabi, ay naku, baka wala akong ma-recruit dyan, paano gagawin ko, kikita pa ba ako? Actually po, when you join my team, kalokohan po yun. Kasi po, meron na po kaming sistema, meron na kaming tools, meron na kaming automated system na ituturo sa'yo kung paano mo siya gagawin, no? Para ito po yung magre-recruit or magkukuha ng prospect para sa'yo. Kaya napaka-imposible po niyan sa amin when you join. Kaya kung titingnan nyo po, eto, si Jupiter, hindi ko rin po yung kakilala. Okay? Ang nangyari po, tinuruan ko rin siya na mag-recruit ng mga hindi niya kakilala. So kung titingnan niyo po siya, no, nakapag-schedule siya Sunday, April 2, 10 p.m. So ang mangyayari po, schedule niya lang sa akin, aaten ng seminar ko, ako na rin po ang magsasalita, hindi na po kayo. Ako na rin po ang magko-convince, pero pag nagustuhan nila, ipapasok po natin sa pangalan nyo. Katulad po nito, si Aaron Julian, hindi ko rin po to kakilala, ako rin po nakapag-invite dyan personal. Ang ginawa ko sa kanya, tinuro ko din yung system kung paano ko po siya na-recruit na on and off lang din. Ngayon magkakaroon siya ng inquiry. Katulad dyan, may na-invite siya, sinetap niya ng seminar, 1 o'clock a.m., Jeneline Mendoza from Saudi, hindi niya po yung kakilala. Again, attend po yan ng seminar ko, ako po kumausap, pag nag-join, ipapasok ko sa kanya. Another po, si Ma'am Chrissy Castillo, nurse po yan from Saudi. Again, hindi ko po yung kakilala. So, the same system po, no? Na-invite po yan doon sa system na ginagamit namin to get inquiries na kahit hindi po namin kakilala. Again, tinuro ko po sa kanya, and this time, nagkaroon po siya ng inquiry. Sabi niya, 11 a.m. po, Saudi time, 4 p.m. sa Pinas, a-attend po ng seminar. So again, ako po mag-i-speaker. Pag nagustuhan po, ipapasok ko sa pangalan niya, ganun po kasimple. Kaya kung titignan niyo po, imposible po na hindi ka po kumita sa grupo ko. Ituturo ko po sa in system na ito po ang magagather na maraming prospect or inquiry na tutulong para mapa-attend mo sa seminar ko. And pag umattend na po sa seminar ko, again, ako na po ang kakausap, ipapasok ko po yan sa pangalan mo. Ganun po yung tulungan natin sa grupo natin. And ang kagandahan yan, yung mga sasabihin mo para mapa-attend mo sa seminar, nakalatag na po yan, may script, hindi ka na po mag-iisip. Kaya po ganun kaganda sa grupo natin. Kumbaga nga sa Jollibee, na example ko, ang Jollibee kaya ka nagpa-franchise niyan kasi kaysa mag-business ka, naiisipin mo lahat kung paano patatakbuhin, encoding, produkto, lahat ng inventory ng lahat. Ito pong Jollibee, gawa na pag binili mo, may system na kung paano tatakbo yung kaha, yung crew, lahat, etc. So, it's the same po sa grupo ko. Yan po ang magiging advantage when you join my team. Lahat po nakalatag na, spoon feed na, lahat po ng kailangan nyo ibibigay na sa inyo. Kaya nga, ako po, laging yun ang sinasabi ko, pag hindi ka naging successful sa team ko, hindi ko po kasalanan yan, kasalanan mo. Kasi lahat po kompleto na eh. Hindi mo na lang in-apply o hindi mo sinunod. Kaya po, sa akin po, alam niyo po, I want to help every one of you, no, na again, if you join my team, gustong-gusto ko na makauwi kayo for good. And actually, hindi na po yung kita yung trophy, kundi ang trophy ko na po, yung napakarami pong tao na natutulungan na makauwi. So, kumbaga, lahat po ng peer mo, na baka hindi mangyari, believe me,
Hindi po yan totoo. When you join my team, tuturo ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa at paano po ako kumita ng gantong kalaki and paano ko po natulungan kumita pa po yung ibang tao na kumita po ng kagaya ng kinikita ko. Okay, yun po ang ituturo namin sa inyo. Okay, now next. Now, meron po tayong mga produkto pero hindi po tayo nagbebenta ng produkto. Ako, aminin ko, I hate selling. Pero syempre, meron mga tao na makakausap tayo, we don't have a choice, no? Kapag in-explain na natin ang business, no, sasabihin niyan, sige, bibili na lang ako. So, we don't have a choice, no? We sell them the product. Pero again, ako po, hindi po ako nagpo-focus sa pagbebenta ng produkto. Again, kung titignan po natin ng Jollibee, hindi niya naman pinukusan yung pagbebenta ng Chicken Joy, French fries, hamburger. Why? Kasi kung titingnan niyo po, binili niya ang Mang Inasal, binili niya Chowking, binili niya po ang Greenwich. Kung titingnan niyo lahat po yan, may manok, may spaghetti, di ibig sabihin, kalaban ng Chicken Joy yan, kalaban ng spaghetti yan. Pero imagine niyo po, another Burger King po, binili niya, kalaban na po ng champion. So kung ang tutok niya po was pagbebenta ng produkto, hindi po siya yumaman dun. In fact, kinalaban niya pa yung sarili niyang produkto. Hindi po. Ang focus po kasi ng may-ari ng Jollibee was ibenta niya po yung franchise. Doon po siya yumaman. Kaya tayo po, again, yung ginagawa ng mayaman, gagawin natin, yayaman tayo. Kaya ang gagawin po natin, instead na mag-focus po tayo sa pagbebenta ng produkto, ang i-focus po natin yung pagbebenta ng idea or yung concept. Ano po ba yung konsepto na yun? Ito po yun. From the very beginning, ito na po yung binenta ko sa inyong idea. Once you join, you become the JC Premier part owner. Lahat ng outlet sa'yo na. Every time may bumibili dyan, grupo mo, kahit saang party sa Pilipinas, kahit saang party sa mundo na meron ng JC Premier, every time bumibili, meron kang kita. Another, you just change your brand. Palit ka ng produkto na ginagamit mo. Number 1, kapag bumili ka, discounted ka. Number 2, may buy one, take one ka. Number 3, sa lahat ng binibili mo, may kita ka. And sa lahat po ng binibili ng kakilala mo, kumikita ka. Now, and lastly, no, sa 10 tao na mabebentahan mo ng idea na to and bibili nila yung idea, no, na binenta natin pong 1 to 2, and that's the time magkakaroon ka po ng libreng food cart. So ito po yung idea na ibinebenta natin, ganun kasimple. So again, we are in the business of selling the idea, not the products. Oo, 20% selling the products, 80% selling the idea or concept. So ngayon naman po, pag-uusapan natin ng mas detalyado kung paano po kami kumikita. So ang pag-uusapan po natin is the marketing plan. No? So we have 6 ways to earn. Number 1 po, we have the direct selling. Although sa grupo natin, hindi po tayo kasi gano'n nakatutok sa direct selling, only 20% of our time, but 80% of our time, hindi po produkto ang binebenta natin, kundi po yung idea. Now, at least, we have an idea kung paano po ito tumatakbo. Actually, lahat po ng produkto ng JC Premier, makikita nyo po yan sa Watsons. Like this one, yung Calbit C. Ang halaga po niyan, pag binili nyo po yan sa Watson, is 880 pesos. Pero kung member ka na po, at bibili ka na sa mga convenience store ng JC Premier o sa directly sa mga opisina, you will buy it just for 638 pesos. So kung titignan nyo po, discounted na po. And since may buy one take one pa po tayo, mabibili mo lang ng 319. So ibig sabihin, nasa 70% ang na-discount mo. Ngayon, kung mahilig ka magbenta, pabor sa iyan. Again, kahit naman hindi ka mahilig magbenta, kung gumagamit ka lang din naman ng sabon, ng napkin, ng vitamin C, at least nakapagkaroon ka pa rin ng ganung kalaking discount. So malaking bagay pa rin po. Okay, so kahit hindi mo nahabol yung kitaan, yung discount malaking bagay pa rin po. Now, number 2, we have the direct referral commission. Dito naman po, since binary po tayo, kumikita po tayo every time may pumapasok sa left and sa right. So, ibig sabihin, kapag nakapag-invite ka ng tao, wala kang choice ang babatuan mo, dalawang side lang. It's either left or right. Kapag nagbato ka sa left, so meron kang direct referral na 1,000 pesos. Kapag nabato mo naman sa right, may direct referral ka rin na 1,000 pesos. Now, since left and right lang ang pwede mong batuan, syempre, pag naka-invite ka uli ng susunod na tao, ibabato mo na lang yan sa ilalim ng left or ng right mo. So, that's another 1,000 pesos. Kaya kung titingnan niyo po sa ganitong senaryo, sa ayaw at sa gusto mo, kahit anong mangyari, mababatuhan ka ng upline mo, whether nasa left ka or nasa right ka. Kaya yung possibility na hindi ka magkatao, medyo imposible po yun, kasi wala kaming choice kundi magbato ng tao, left and right. Now, next po, we have the match sales bonus. Paano naman to? Ibig sabihin, ang tawag po dito or pairing bonus. Ang nangyayari po dito, every time may pumapasok sa left and sa right, ang tawag po dyan is a pair. So, every time may pumasok, magmamatch yan, magpe-pair yan, may kita ka na 1.5. So, ibig sabihin, kapag kayong dalawang pumasok na yan, naka-invite din ang sarili nilang tigisa, may pumasok na naman left and right, another 1.5.
May pumasok ulit sa ilalim, that's another 1.5. That's a maximum of 10 matches per day or 10 pairs a day. So, ang maximum natin na pwedeng kitain is 15,000 a day, 105,000 a week, or 450,000 a month sa isang ulo. So, yan po ang pwede natin kitain when it comes to recruitment side. Now, what if tamad ka? Although ayokong i-mindset na tamad ka, pero for example, tatamad-tamad ka. Ang nangyari, wala ka na-invite, pero binatuhan kita sa left and binatuhan din kita sa right. So, ibig sabihin, kahit wala ka na-invite, kikita ka pa rin ng 1.5. Although, kung titignan po natin, ako or yung upline mo, kaya ka po namin batuhan ng left and right. But the point is, ayaw po kasi namin na maging successful ka, kumita ka ng malaki, na hindi mo nalaman kung paano mo ginawa and hindi mo rin ma-appreciate at hindi mo rin may pagmamalaki sa mga kakilala mo. Kaya mas maganda po, pwede ka namin tulungan sa isang side, tapos yung isang side po, yan po yung pagtutulungan po natin. Kaya ang kagandahan po nito, on the long run, pag kumita ka, magiging proud ka kasi alam mo, ginawa mo yung part mo, pinaghirapan mo kung nasan ka, yung kinalalagyan mo. So, at least this is a fair business. Yung po din yung gusto naming tulong na gawin po sa'yo. Kumbaga, tulungan ka namin, pero syempre, you have to help yourself. Tama? Yun naman po talaga yung patas. Now, another po, pera pa po dun sa pairing, sa direct referral, sa match sales, no, meron pa po tayong incentives. Paano po yan? Kung titignan po natin, kung babalikan po natin, ang kita po natin every time nagpe-pair is 1,500 pesos. Pero kapag ka nag-claim po tayo ng incentive, no, like for example, the cash incentive, kasi dito po para po siyang Jollibee. Pwede kang bumili sa Jollibee kasi pwede kang bumili kahit ilang Jollibee. Mas maraming Jollibee, mas malaki kita mo. So the same po dito. Tayo po hindi po tayo limited sa isang account, sa 7 account, kahit ilang account po, unlimited account pwede natin bilhin. So ibig sabihin, no, yung isang account ko pwede kong gawing cash incentive and yung isang account ko ibang incentive. Na for example, yung isang account ko ginawa ko po siyang cash incentive. So ibig sabihin, ang match sales ko or pairing bonus ko hindi na po 1.5. May additional po na 500 pesos. Kaya ang match sales bonus ko na po every time may pumapasok left and right is 2,000 pesos. Now, yung isang account ko naman po, ang ginawa ko, ang nilagay ko, lifestyle incentive. Paano naman po yun? Ganito po yun. Every time na nakakaipon ka ng pair, every time may pumapasok sa left and sa right, ang tawag po dyan is pair. So, every time nagkakaroon ka ng pair, nagkakaroon ka po ng points. Yung points po na yan, pwede mong ipagpalit sa kahit anong lifestyle or sumbaga, luho yan, lifestyle. No? So, for example, naka 27 pairs ka, may libre kang iPhone. Ngayon, lifetime po ang bilangan yan. So, for example po, ayaw mo pang i-claim yung iPhone, pwedeng ipunin mo hanggang makuha mo yung MacBook, iPad, etc. Kaya yung isang OFW na galing Hong Kong nung umuwi siya, so iPhone na hit niya pero since iPhone 7 na, yun na ang nakuha niya. No? Tapos may sobra pang points, kinuha niya po yung camera. Ngayon, yung iba naman, ang ginagawa, iniipon po, tapos pag nakakuha na LB, yun po ang kinukuha. LB belt, LB bag, LB shoes, and mga relos. Depende po sa'yo kung ano po yung magiging gusto mo para sa lifestyle. Ang kagandahan po dito, sa traditional business, no, magtatrabaho ka, magsisipag ka, sa kinikita mo, doon mo kukunin yung pambili ng luho mo. The same kung nagtatrabaho ka. Dito naman, same din. Magsisipag ka, magtatrabaho ka, pero po yung luho mo, binigay na sa'yo or incentive na makukuha mo. Hindi na nanggagaling sa kinikita mo. Another po, we have the dream incentive. Ano po ba dream ng tao? Mag-travel and magkakotse. Siyempre, and magkabahay. Although soon, on the long run, maglalabas po ang may-ari, kondo naman. Okay, so at least isa po sa pwede natin maging dream incentive on the long run. Now, sa travel naman po, ganito po nangyayari. For example po, again, every time may pumapasok sa left and sa right, ang tawag po dyan, pair. So, ibig sabihin, kapag naka 25 pairs ka, kasama ka sa Taiwan, naka 40 pairs ka, kasama ka sa Singapore, naka 99 pairs ka, kasama ka sa Dubai. Now, kung titignan po natin, ito po every year, iba ng iba po travel. Katulad ngayon, meron travel na nakaraan sa Thailand and sa Maldives. Maldives is just 45 pairs. So, sobrang liit lang po, pero napakaganda po na travel. Now, again, ang kagandahan po nito, for example, Dubai na lang, naka 99 pairs ka, ibig sabihin po niya, kumita ka ng 99 na 1.5, that's almost 148,000. Pero hindi po kukunin doon yung pan-travel mo. Sa 99 na 1.5, sa'yo na yun, tapos since 99 pairs yun, kasama ka pa sa travel sa Dubai. Okay, so ganun po siya kasimple. Now next, meron naman po tayo mga car incentive. Now, depende sa iyo kung ano ang gusto mong kotse. For example, gusto mo Fortuner. So, kailangan mo is 275 pairs. So, iipunin mo po yan. No? Isang taon po ang bilangan yan. So, for example, na-hit mo ng 3 months, 4 months yung 275 pairs, pero ang gusto mo, mas malaki pa. For example, Ford Explorer. So, ipon ka pa, total 1 year ang bilangan. No? Pero mag-start tayo muna doon sa pinakamababa.
yung 88 pairs. Although ngayon, naka-promo yan. 50 pairs nga lang eh. Tama? So, still, doon na tayo sa 88 pairs. Pag na-hit mo yan sa loob ng isang taon, ang bilangan yan, pag na-hit mo, may pre-down payment ka. All you need is 30 pairs per month para makuha mo yung pang monthly mo. So, syempre, kahit anong mangyari, lalaki naman ang grupo mo eh. Now, ang question ng iba, what if naka 10 pairs lang ako this month? May pang monthly ba ako? Siyempre, wala. Pero sa ibang kumpanya, since naka 10 ka, zero yan. Bilang ka uli next month. What if next month naka 20 ka uli? Hindi mo na-reach yung quota na 30, zero ka uli. Dito po hindi, i-add yung una at pangalawang buwan. Kaya mangyayari, 30 pairs, may libre monthly amortization ka na naman. Now, what if naka 60 pairs ka naman? Sa ibang company, yung 30 sa'yo, yung 30 akit na sa kumpanya kasi 30 lang ang kailangan mo eh. Dito naman hindi. Pag naka 60 ka, 2 months ang ibibigay sa'yo. Yun ang kagandahan. Kung naka 120 ka, 4 months ang ibibigay sa'yo. Obvious, kung titignan natin, syempre, isang month lang naman ang ihuhulog mo dyan. May sobra ka pang 3 buwan. So, pwede mo nang checkehin yan o perahin yan. No, that would be an option para sa'yo. Now, another po, ang kagandahan po dito, nagamit mo na yung point sa travel, magagamit mo pa sa kotse. Paano po yun? Ganito po yan. For example, again, naka 99 pairs ka. Pag naka 99 pairs ka again, kumita ka ng 99 na 1.5 or that's 148,000 almost. So again, naka 99.15 ka na, naka-travel ka pa sa Dubai kasi 99 pairs. Ang maganda po dyan, pag uwi mo, since 88 pairs lang ang kailangan mo, meron ka pang brand new na kotse. So again, kumita ka ng 99 na 1.5, naka-travel ka sa Dubai, 99 pairs, pag uwi mo, may kotse ka pa. Ganyan po kaganda yung marketing plan natin. Okay, next. Marami pong company na binary na ang challenge po nila, although marami po yan, we name it, no? Ang challenge po dyan, kapag may na-recruit ka sa left at wala kang na-recruit sa right, wala kang kita. No? Kahit na yung na-recruit mo, for example, sa left, top order yan, kumikita na malaki yan. Wala kang babanggayin sa kabila, I'm sorry, wala kang kita. Yun naman po ang kagandahan sa atin. Meron po tayong tinatawag na one-leg program. So, for example po, ako na-invite mo. Ako, nag-invite ako ng tao kasi masipag ako, magaling ako. So, ibig sabihin, hindi ka mawawalan sa akin. Meron ka pa rin 300 pesos per pair every time nakaka-recruit ako left and right. That's a maximum of 3,000 pesos a day, 21,000 a week, or that's a maximum of 90,000 every month. So, ang kagandahan po niyan, imagine mo, may 90,000 ka every month. Hindi mo nga kinikita dyan yan sa abroad eh. Kaya nga ang tawag namin dyan yan sa mga tao na yan, Buddha. Kumbaga, nakaupo magapon, lumalaki yan, walang ginagawa, no, kumikita kasi naka-jackpot. Pero still, kahit na-jackpotan mo yan tao na yan, pinaghirapan mo yan, kaya dapat kitaan mo yan. Yun po ang kagandahan po sa atin. Now, next. Another, sabi kong ganun, kumikita ka sa produktong binibili. Paano yun? Ganito yan. For example, merong bumibili ng paisa-isang produkto, no? Isang Glutapit, isang soap, etc. Basta paisa-isang produkto, left and right, no? Kapag na-consume po yung produkto, waakyat po sa lahat yan, umabot ng 15,888, left and right, kumita ka po ng 1.5. Okay, ang tawag po dyan, passive sales match. Now, what if, meron po kasi kayong voucher, no, na 16,000 kung nag-member ka sa 15,888. Ang kagandahan po niyan, buy one take one voucher po yan. So ibig sabihin, bibili ka sa distributor pero dalawang produkto ang makukuha mo. Isang sabon ang binili mo, dalawang sabon. So again, ganito yan. Every time may bumibili ng buy one take one, left and right, kapag umabot po ng 15,888, lahat ng binili nila left and right, imagine, buy one take one na po binili, may 1.5 ka pa rin. So ganun po kaganda. Now next, ang recruitment po natin is 10 pairs, no? Ang passive sales match po natin is another 10 pairs. Kaya kung titingnan nyo po sa ibang company, ang maximum pairs po nila, 12 pairs, 16 pairs, 10 pairs, etc. Sa atin po, we have a maximum of 20 pairs. So, ang maximum na pwede po natin kitain per ulo is 900,000, no? Maximum per head. And ang kagandahan po sa atin, hindi po tayo limited sa 7 heads. Unlimited heads po tayo. Yun po ang kagandahan po niyan. Okay? Now, next. Another po na pagkakakitaan po natin is yung franchise commission. No, meron po kasing mga tao like yung mga seaman, they have the money, kaya nila mag-invest ng 149,000. So mag-i-invest po yan ng 149,000. So pag nag-invest po yan, meron ka kagad na finder's fee na 5,000 pesos. And since may kasama po yan na 7 heads account ang kasama po niyan, no? So ibig sabihin, kung may babanggaan ka na sa kabila, babangga pa po yan sa kabila. So kikitaan mo pa rin yan. And lastly po, no, in-explain ko na rin nung umpisang-umpisa pa lang, every time nakakasampu ka na invite na sumasali sa'yo, no, binili yung idea natin, no, ng once you join, marami ka ng convenience store, etc., no, meron kang libreng food cart.
So, how to join JC Premier? Number one po, you fill up an application form. Although, since nasa abroad po kayo, nagsasend na lang po kami sa inyo ng mga kailangan namin data through Facebook, sinesend nyo na lang din sa amin, then kami na po ang nagpipill up ng form nyo. Number two po na kailangan natin was you buy any of the package. It's either silver, which costs 8,880, gold, 10,880, or platinum, which is cost 15,888. Na kung titignan po natin, ang platinum po, 78 points po siya, which means kada produkto po kasi may points. So, ibig sabihin, ang isang soap is 1 point. So, lumalabas 78 na sabon po yan. So, ganun po karaming produkto. Na kung titignan po natin yung silver saka yung gold, yung silver po 39 points. So, 39 na sabon siya, kalahati ng platinum. Now, ano naman po yung gold? Actually, yung gold po, silver din siya. Ang pinagkaiba lang po niya, no, dagdag ka na lang ng 2,000, ang nakuha mo is kasing dami, 78 points, kasing dami ng produkto ng platinum. Now, ano po pinagkaiba ng tatlong package? Now, sabi ko po kanina, kapag naka-invite ka ng 10 tao na nag-platinum, meron ka na pong sarili mong food cart. Now, ang tanong, what if silver po pumasok yung tao? So, pag silver po pumasok yung tao, that's the time, wala ka pong food cart. Okay, pero ganito po ang mangyayari dyan. Now, for example, nag-silver ka, no, ang gagawin mo, mag-invite ka ng 10 tao. Na for example, yung 10 tao nag-silver din, ang gagawin din po nila, mag-invite din naman sila ng 10 tao eh. Pero kung titingnan nyo po, kapag nag-invite ka ng 10 tao, kumita ka po dyan. Direct referral po is 500. So, imagine mo po, kumita ka po ng 5,000 sa direct referral, no? Kaya po sa 500 kasi silver lang po siya. Pag platinum po, 1,000 po ang pairing. Pero kapag ka po silver, 500 lang kasi kalahati lang po ng platinum. So, ibig sabihin, kung nag-invite ka ng 10 silver, no, meron ka kagad 5,000 sa direct referral pa lang. Second, meron ka pong kita sa pairing. So, imagine mo, 10 yan, 5 sa kanan, 5 sa kaliwa. So, 5 pairs po. So, 7,500 yun. So, 7,500 plus 5,000, meron ka pong 12,500. So, ibig sabihin, pwede ka na uling bumili ng panibagong silver. 8,880 lang naman silver eh. Or gold. Ma-upgrade mo ngayon yung pangalan mo sa platinum. So, what would happen? Ibig sabihin po, yung 10, no, ang gagawin din po nila katulad din po ng ginawa mo. So, ibig sabihin, yung 10 magre-recruit din ng 10, kikita sila ngayon ng 12,500, i-upgrade nila yung pangalan nila sa Platinum. That's the time, pati ikaw po mismo, since lahat sila 10 nag-upgrade to Platinum, meron ka na pong libreng food cart. So, ibig sabihin, kahit saan ka po mag-start dun sa tatlo, pwede po. Okay? Kasi anytime po, pwede naman po siyang i-upgrade. Kaya ibig sabihin, pwede ka mag-start sa silver or sa gold. Dalawa na lang ang pagpipilian mo. No, ako kasi sinasabi ko, kung kaya mo ng platinum, bumili ka na lang ng 2 silver kasi mas importante pa rin yung mas maraming heads. Kasi mas maraming heads, mas malaki po ang possible kitain. Mamaya po explain ko yun. Now, okay. Now, ano po yung pinagkaiba ng silver sa gold? Parehas lang po silang silver. Again, ang pinagkaiba lang po nung gold, magdadagdag ka na lang ng 2,000 pesos, ang makukuha mo, dobling produkto ng silver. No, yun lang po ang pinagkaiba nun. But again, parehas po silang ina-upgrade. Kaya kung titingnan niya po natin yung platinum, 15,888 siya. So kung titingnan niyo po, parang dagdag ka na lang ng konti, no? 2 silver na siya. So lumalabas po parang tinugibs mo lang yung platinum kung hindi mo kaya. Okay? So pinaghati mo lang sa dalawa. So again, pwede ka pong mag-start kahit 10 diyan sa tatlong option na yan, no? Ngayon naman po, ito po yung mga packages po natin. Sa 15,888, the same, merong health and merong beauty. Ganon din po sa 8,880, merong health and merong beauty. Mamimili ka po dyan. Now, pag package po ang pinili natin, ang makukuha po natin is 100% kung ano po yung ibinayad natin. No, yun nga lang po, merong mga tao, sabi nila, dito kasi sa package na to, hindi ko naman magagamit yung toner or hindi ko naman magagamit yung High Life Juice. So, what would I do? Pwede bang ako pumili ng produkto ko? Pwede po. Meron po tayong tinatawag na choose your own package. Kada products, meron pong points, ikaw mamimili ng product na para dun po sa silver mo or platinum mo or sa gold mo, etc. So, ang mangyayari po dyan, no, ang kaibahan lang niya, 87% lang ng binayad mo ang makukuha mo. Yun nga lang, kagandahan, since kung puro sabon, pwede mong i-dispatch yung puro sabon, babalik kagad sa iyo yung pera mo, so pwede ka kagad mag-rehead. Kasi ang mindset natin, makapag-rehead tayo, mabuo natin yung 7 accounts kasi nandun yung malaking kitaan. Now, how to maximize your earnings with JC Premier? So, ganito po yan. No? Why multiple heads? Ano po pinagkaiba kapag naka 1 head ka, 3 heads ka, or 7 heads ka? Ano po ang mas malaki ang pwedeng kitain? Now, what if naka-recruit po tayo ng 8 tao? Doon na lang po tayo mag-start. So, same effort, lahat po 8 tao. So, kapag nag-1 head ka po at naka-recruit ka ng 8 tao, syempre, ang gagawin mo, ilalagay mo yung 4 sa kanan, 4 sa kaliwa. So, ang magiging total pairs mo is 4 pairs. No, yan po ang kikitain mo.
Na what if nag 3 heads ka naman? Again, 8 tao din ang in-invite mo. Pero 8 tao ang in-invite mo, this time 8 pairs ka na po. Bakit? Kasi po tatlo na po yung account mo and lahat po yan kumikita. So kung titignan nyo po, double your income na po compared po sa 1 head. 4 pairs po to, pero po sa 3 heads, 8 pairs ka na po. Now, what if nag 7 heads ka naman? Sa 7 heads naman po, 12 pairs ka na po. Ibig sabihin, times 3 po siya, no? Times 3 po siya ng 1 head. Kaya kung titignan nyo po, 8 tao din ang in-invite, pero mas malaki po yung kinita mo, times 3. So, yun po ang kaibahan ng 7 heads. Kaya nga po sa akin, ang sinasuggest ko po, mas maganda, kung kaya mo yung 7 heads, bilhin mo lahat yung 7 heads. Pero kung hindi mo kaya, at least, you start with 3 heads. And that's the time, dito po tayo magkakarga ng tao. Ngayon, pag kumita po tong dulong account na to, ang mangyayari, bibili na naman tayo ng isang account dito at dito na naman tayo magdadagdag ng magkakarga ng tao. Again, pag kumita na to, kung titignan nyo po, ilang account na kumita? 1, 2, 3. So, saka po tayo bibili ng dalawang account dito sa kabilang side. Tapos magkakarga tayo uli ng tao sa kabilang dulo. Pag kumita uli yan, magdadagdag na naman tayo ng account dito sa gitna and dyan po tayo magkakarga uli ng tao. Na kung titignan natin, 7 account na po ang kumikita. So, mas malaki po ang pwede pong kitain. That's the reason, ang best structure po 7 heads. Kaya kung kaya mo yung 7 heads, bili mo na. Kung hindi naman, mag-start ka sa 3 heads para at least hindi masira yung structure. Now, kung hindi mo talaga kaya lahat yan, edi syempre, mag-start ka na lang sa 1 head kaysa naman mamatay yung pangarap mo na hindi mo magawa yung business because hindi mo kaya lahat. And then, basta pag kumita ka, ang gagawin mo, mag-rehead ka na mag-rehead. Habulin mo, mag-rehead ka. Na kung titignan po natin, no, mas marami po yung heads natin, mas malaki po yung possible na pwede nating kitain. No? So, nasa sa atin na po yung kaya ang ginagawa ko, sabi ko, kapag kumita ka ng 100%, yung 20% itabi mo, yung 80% gastusin mo. Yung 20% itabi mo para makapag-rehead ka na makapag-rehead at kumita ka ng mas mabilis. Kasi sabi ko nga, kung titignan po natin, pag nag-one head ka, 8 tao, 4 pairs. Pagka nag-7 heads ka, 8 tao, 12 pairs times 3. So, ibig sabihin, yung effort na ibibigay natin kung nag-one head ka, kailangan mo ma-recruit 24 na tao para kitain mo yung kinita nung 7 heads na 12 pairs. So, ibig sabihin, sa 7 heads, imagine ang kailangan mo lang, 8 tao lang. Samantalang sa 1 head, 24 katao, di sobrang hirap yun. Kaya kumbaga, pinapadali natin ang paraan ng pagkita sa pamamagitan ng pagre-rehead. Ganun po kasimple. Now, next, ito po para mas makita natin yung monetary value. So, for example po, nag-one head ka, 8 tao in-invite mo, 6,000 kikitain mo. Again, nag-3 heads ka, no? 8 tao pa rin ang in-invite mo, kikita ka ng 12,000. Nag-7 heads ka, no? 8 tao rin ang in-invite mo, kikita ka ng 18,000. So, kung titingnan mo, pag i-compare natin yung 7 heads sa 1 head, times 3 po ang kita. Pero again, pare-parehas po na 8 tao ang in-invite niyan. Ganun po kasimple. Now, next. Ang mahirap kasi kapag nag-start ng lumaki yung grupo mo. And every week, meron nang pumapasok na 8 tao. Diyan na magkakaroon ng malaking challenge. Paano yan? Tignan nyo po, ito po yung magiging losses para mas ma-picture natin. For example po, nag-one head ka, and every week, meron nang pumapasok na 8 tao. Ito, problema, what if 100 tao pumapasok every week? Ito, 8 tao palang pinag-uusapan natin. Kung 8 tao ang pumapasok every week, nawawalan ka ng 48,000. Kung 3 heads ka naman, every week, nawawalan ka ng 24,000. So, lumalabas almost 100,000 na yan sa isang buwan, no? Doon naman sa 48,000, almost 200,000 every month ang nawawala sa'yo. Kaya nga sabi ko, kung magtatayo ka ng building, no, na ang taas is ay bahay, na ang taas is fourth floor, siyempre, ang foundation na ibaon mo na pang fourth floor. Kesa naman pang second floor, ibabaon mo, tapos on the long run, makapag-isip ka na gawin fourth floor, hindi mo na siya pwedeng gibain yung bahay at i-restructure. Kaya yun po yung sinasabi namin. Kaya kung kayang gawan ng paraan, makapag-start ka sa 3 heads, mas maganda simulan mo na kagad sa 3 heads para nakaabang na. Lalo na kung kaya mo namang i-dispose yung product at mababawi mo naman yung puhunan mo kagad, i-rehead mo na kagad. Okay? Now, kung titignan po natin itong mga tao na to, like for example, ito pong kumita ng 41,000 sa Qatar, kung titignan nyo po, nag-3 heads siya nung una. Kaya po ganyan kalaki ang kinita niya. Nung kumita siya, nag-add po siya uli ng additional head. Actually, halos lahat po, itong makikita nyo po lahat ng tao na to, kumita sila ng malaki pero hindi po isa ang account niyan. Usually 3 heads, 4 heads, 5 heads, no, nakaabang na po sila para kapag lumaki yung grupo nila, no, sasaluhin po nila lahat ng pumapasok na tao. Kumbaga, kikitain po nila lahat ng dapat nilang kitain, masusulit po nila. Kumbaga, yun po ang ibig sabihin nun. Now, marami naman pong tao, ang greatest fear nila, baka daw hindi po sila maka-invite ng tao, of which, in-explain ko na nga kanina, meron na po kami sistema
kung paano po gagawin yun, no? So, hindi na po magiging mahirap para sa'yo. Pero meron pa po kaming isang sistema na ginagawa para matulungan ka. Pero again, bago ko yan explain, alam niyo po, katulad ng sinimulan ko kanina, sabi ko, mas maganda, umpisang-umpisa pa lang, sinabi ko, kumbaga, dapat positive thinker tayo, wag tayong negative thinker. Kumbaga, mag-iisip ka na lang din naman, gagamitin mo na lang din naman yung utak mo, wag ka na mag-isip ng negative, mag-isip ka na ng positive. Tignan niyo po sa akin kung paano po ako paano ko po nakuha yung sa akin, no, yung mga pangarap ko, etc. No. Dati po, meron pong kauna-unahan na cellphone na nilabas sa Pilipinas, no, na may camera, 7650 po yan. Wala pa po sa Pilipinas yan, ginupit ko yan, ganitong kalaki, dyaryo siya. Okay, to sa hawak-hawak ko siyang ganyan. Every time po na meron akong kaibigan, sabi sa akin, pare, kamusta na? Isang dali lang bro, may kausap lang ako. Kaya sabi ng mga kaibigan ko sa akin, wala nga si Dennis Villarosa, sira na yata ulo nun Kasi dyaryo lang hawak, may kausap daw siya. Pero imagine, it's because inisip ko siya positive. Alam niyo po, nung kauna-unahan pong lumabas yun, isa po ako sa kauna-unahan din na nagkaroon. Kaya nga sabi ng kapatid ko, kuya, nauna ka pa kay Michael B magkaroon ng cellphone na ganun. So imagine niyo po, nakuha ko why? Kasi inisip ko po positive. Tapos ang ginawa ko po, pinicture ko po yung kotse ko doon. So ang nangyari po, yung kotse ko, nakuha ko din. Kaya kung titignan nyo po, kapag nag-isip ka ng negative, that's the reason ang nakukuha nyo po negative. No? Kaya nga pag inisip mo malas ka, kaya ka nagkakamalas-malas Pero pag inisip mo no, positive, no, na ikaw yayaman ka, kikita ka, that's the time yun po ang mangyayari sa iyo. Kaya dito po, ganun din po ang gawin natin. Let's try to think positive. Huwag po natin tignan yung negativity. Okay, tingnan po natin yung positivity. Okay, now, ito po yung isang ginagawa namin para makatulong sa'yo. Kasi ako po, ganito yung ginawa ko For example po, noon na-recruit ko si Sir Gerald. Ang ginawa ko po, noon na-recruit ko si Sir Gerald, may nakuha po ako may na-recruit ako si Chris Cayabyab. Ang ginawa ko, ibinato ko po siya sa kabilang side niya. Ang nangyari na naman po, may na-invite na naman ako si Sir Aaron. Ang ginawa ko naman, kinarga ko uli sa ilalim nila yon. And then may na-invite na naman ako si Ma'am Chrissy. Kinarga ko uli sa ilalim nila yon. And the long run, may na-invite na naman ako si Sir Jasper, si RMA, etc. Lahat po yung kinarga ko isang tuhog. So ibig sabihin po, yung kabilang side nila, strong na yon. Ang gagawin na lang namin, pagtutulungan namin ngayon lahat ng kabilang side nila. So kung titignan nyo po, kapag nasa grupo po namin kayo, imposible po na hindi magkaroon ng tao. And since po ang sistema natin binary, walang choice po ang mga upline nyo kundi magbato sa kanan at magbato sa kaliwa. Ibig sabihin, mapunta ka man sa kanan or mapunta ka sa kaliwa, walang choice sa mga upline nyo kundi mabatuhan kayo. And lalo na po sa sistemang ginagawa po natin na unlimited inquiries po tayo per day, no? Hindi po tayo mauubusan kaya nga kahit hindi po tayo ispilan ng mga upline natin, kaya po nating magbato sa sarili natin ng left and right. Kaya nga po yan ang ginawa ko. Kaya kung titingnan nyo po, ito pa po yung isang bagay na nagugustuhan ko po dito. That's why I joined JC Premier. I'm hitting 2 to 3 birds in one stone. Paano po yan? Kasi kung ito po ako at magbabato ako ng tao sa left and sa right ko, kikita po ako ng malaki. Yun nga lang, ang ginawa ko pong diskarte, ako po ito, pinasok ko po sa kaliwa yung kapatid ko, pinasok ko naman sa kanan yung nanay ko. Tapos pinasukan ko ang kapatid ko ng left and right, ang nanay ko pinasukan ko ng left, inilalim ko naman sa right niya yung girlfriend ko. Yung girlfriend ko naman, nilagyan ko rin ng kaliwat kanan. So yung girlfriend ko, yung left niya, nandun po yung Saudi na team. Yung right niya, nandun naman yung Kuwait na team. So ang nangyari po, yung girlfriend ko kumikita, yung nanay ko kumikita kasi nasa right niya yung girlfriend ko, nasa left naman yung binato ko. No? Ang kapatid ko kumikita rin left and right. So kung titingnan nyo, ako din kumikita. Why? Nasa left ko, meron akong left, meron akong right. Ang kagandahan po nito, naturuan ko yung girlfriend ko, nanay ko, mga kapatid ko na kumita, pero ako lang po ang nagtatrabaho. Samantalang, subukan mo yung nanay mo, mga kapatid mo, ipasok mo sa trabaho mo kung matanggap. Kaya nga ako, yan ang thinking ko. Engineer ako by profession. Pero pag nasagasaan ako, patay ako, tapos na pamilya ko. Not unlike dito, siguro naman pag namatay ako, hindi naman mamamatay lahat ng mga tao ko. Gagamit pa rin ng produkto yan, magtatrabaho pa rin yan. Yung kagandahan yan, tuloy-tuloy po ang kita ng pamilya ko. So yun po ang nagustuhan ko dito. No? Now next, no? Number 2 na negative attitude kung bakit ang Pilipinos nagpe-fail is because they create reasons for themselves to fail. Sabi nga ni Bill Gates, you can make money and you can make excuses. But you can never make a lot of money making a lot of excuses, no? Now, number 1 po na common objection na sinasabi ng mga Pilipino kung ba't sila nagpe-fail. Kunyari, nakakita po sila ng napakagandang business. Ang sasabihin po nila, wala akong pera. Okay, pero magtataka ka,
Mostly ng mga tao na nagsasabing walang pera, naka-iPhone, maganda cellphone. Pag pumunta ka sa bahay, naka-flat screen na TV. Imagine mo ha, walang pera pero nakakapag-invest sa mga bagay na hindi naman po nila pinagkakakitaan. Kaya nga minsan yung iba nagrereklamo, na-scam daw sila online, may binili sila, no, na na-scam sila kasi pagkabayad nila hindi na ibinigay sa kanila yung binili nilang gadget. Kasi nakita nila iPhone, halagang 45,000 nabibili ng 10,000. Ikaw naman ay sobrang mura, binili mo. Imagine mo na-scam patuloy yung 10,000 mo imbes na ininvest mo sa business. Pagdating sa mga bagay na walang kwenta, willing ka maglabas ng pera. Pero pagdating sa negosyo, hindi. Na kung titingnan niyo po yung sabi ko nga, ano pinagkaiba ng mayaman sa mahirap? Magkaiba po sila magkaisip. No? Ang sabi po ng mahirap, pagka nakakita ng magandang business, I can't afford it. No? Wala akong pera. Ano naman sinasabi ng mayaman kung ba sila yung mayaman? How can I afford it? Nag-iisip po sila ng paraan. No? Kaya tingnan nyo po, ano po yung laging sinasabi ng mga negosyante? Sabing ganun ng mga negosyante, no? Ako, mangungutang ako. Yung pera ni Pedro, gagamitin ni Juan, si Juan yayaman. Di ba ganun po palaging sinasabi? Kaya nga po yung girlfriend ko yung kapatid niya, abogado sa loan department sa BDO. Imagine niyo po yung ABS-CBN, nangungutang ng 100 million ang collateral ABS-CBN. Alam nga namang hindi mo pautangin. Natural, papautangin mo. Pero anong mindset niya? Again, yung pera ni Pedro, gagamitin ni Juan, si Juan yayaman, si Pedro hindi. Ganun po sa negosyo. Di bali lang mangutang ka, basta alam mo ang paggagamitan mo business. Kesa naman nababaong ka sa credit card, kakabili ng damit, cellphone, appliances. Kaya nga sabi nga ng mga Chinese, tingnan mo yung mga Pilipino, nag-abroad, kumita ng malaki, ang unang gagawin, papagawa ng bahay, bibili ng sasakyan, appliances, tapos biglang natanggal sa trabaho, nakasanla ang bahay, nabenta ang appliances, pati mga alahas, etc. Mali eh. Dapat nag-invest muna sa business. Tama? That's the time yung business mo po ang bibili no, nung lahat ng gusto mo. So, kung titignan po natin, yan ang isa sa mga major na mali ng karaniwan na Pilipino. Another po, sinabi kong ganun. For example po, yung kotse ko. Ang halaga po kasi is 1.7 million. Ibebenta ko na lang ng 10,000 pesos. Bibilin mo ba o hindi? No, yung iba ang sabi, bibilin ko. Tama. Pagka ganyan ang mindset mo, no, kahit wala kang pera, mangungutang ka, bibilin mo, I tell you, yayaman ka pagka ganyan ka mag-isip. Yung ibang tao naman kasi, ang sabi nila, ay naku, hindi ko po yan bibilin, wala akong panggas. Sabi ko pare, pag ganyan ka mag-isip, mamamatay ka ng mahirap niyan. Bakit? Kasi hindi ka marunong tumingin ng opportunity. Imagine mo 1.7 million pagkakataon to. Pwede kong ibenta ng 1 million yan, mabilis. Ibig sabihin, yung 10,000 ko, tumubo ng 990,000. Kaya kung titingnan nyo, yung most din ng taong yumaman, alam nila kung kailan sila maglalabas ng pera. Alam nila kung itong opportunity na to, panalo ka o hindi. Kaya nga itong business na to, pag hindi mo naintindihan, sasabihin mo wala kang pera. Kasi simpleng mindset lang naman yan eh. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, ay maraming dahilan. That's simple. Yun nga lang, again, 5 years ago, ang problema mo, pera. Ngayon, ang problema mo, pera. Believe me, 5 years po na, pag tinanong kita, ang problema mo pa rin pera. Walang magbabago. Bakit? Wala kang ginawang solusyon eh. Tama? And in fact, kung wala kang 10,000 or 15,000 sa bulsa mo ngayon, lalo kang dapat matakot. Bakit? Pag tinakbo mo, nanay mo, kapatid mo, anak mo sa ospital, ang unang hahanapin sa'yo, down. Tapos maraming tao, galit. Sabi nila, buwisit na ospital yan, down ang hinahanap. Unang-una, hindi po pinili ng ospital yung buhay na meron ka. Kagaya nga ng sabi ko, kung meron taong mahirap sa labas, kasalanan po nila kung bakit sila mahirap. Bakit? Parehas lang din naman kami nang na-attend na seminar eh. It just so happened, I made my choice. Pinili kong mapunta sa kinalalagyan ko and pinili din nilang mapunta sa kinalalagyan nila. Again, kung palalagpasin mo tong opportunity na to, pinili mo ring mapunta sa kalalagyan mo 5 years from now. Ikaw po ang nag-decide nun. Kaya po, kumbaga, sa inyo po, yun po ang maiiwan ko sa inyo, no? Kumbaga, wag po tayong magdahilan na wala tayong pera. Ako, aminin ko, the first time na na-invite ako sa ganitong business, wala akong pera. Pero kumbaga, pinangutang ko, 15,000, pinangutang ko. Bakit? Kasi alam ko pwedeng baguhin ito buhay ng pamilya ko eh. And tatandaan nyo po, mostly po ng mga taong yumaman, yan po yung mga taong nag-risk. Ibig sabihin, sumugal po sila. No? Kaya nga po tingnan niyo po, kaya marami ayaw po magnegosyo. Bakit? Takot sumugal. Hindi pa nga nagbi-business, ang sagot kagad, ay baka malugi. Why? Takot sila mag-risk. Guys, mostly po ng yumaman,
yan po yung mga taong sumugal. Kaya ako po, ang ginawa ko, sumugal ako. Kung ano yung ginagawa ng mayaman, ginawa ko. Nagbaka sakali ako. Why? Hindi ko malalaman na para sa akin kung hindi ko gagawin. And ako siguro dahil ang mindset ko, hindi pwede to na hindi para sa akin. Why? Kasi gusto ko magbago buhay ng pamilya ko. Kaya kahit anong mangyari, susugalan ko to at gagawin ko tong para sa akin. Hindi pwedeng hindi. Now, number 2 po na sinasabi ng mga tao ay wala akong time. No, hindi ko po yan magagawa. Anong sabi ni Henry C., yung may-ari po ng SM? Sabi niya, lahat tayo pare-parehas ang yaman natin, 24 oras isang araw. Meron kang 24 oras, ganun din ako. Hindi pera. Yan ang parehas tayo, sabi niya. No? Now, sabi niya ganun, it is up to you kung saan mo gagamitin yan at kung it's up to you kung gagamitin mo yan and saan mo gagamitin yan. Now, sabi niya ganun, marami kasi mga Pilipino, ang challenge din sa mga tao na yan, inuubos nila yung oras nila sa panonood ng telenovela. Imagine mo, lahat ng telenovela na panood, nasa ibang bansa na nga napapakinggan ko minsan pagkausap ko, telenovela pa rin sa Pilipinas pinapanood. Walang time yan ha. Tapos ang masaklap dyan, inulit na yung telenovela, rewind, pinanood pa uli. Ni-rewind pa uli ng isang beses, pinanood pa uli. So kung titignan nyo po, nakakatawa kasi minsan gawain nyo po yan. But the point is, imagine mo sinayang mo yung oras mo sa mga bagay na hindi ka kikita. Scroll ng scroll sa Facebook, post ng video, mga nagkakantahan, love story, etc. Wala naman silang pinagkakakitaan doon. Doon sila may oras, pero sa business wala silang oras. Guys, tandaan nyo, time is gold. Yan ang isang bagay na hindi mo na pwedeng ibalik. Lahat ng events na na-miss mo, na dapat kasama mo pamilya mo, no? Kung 7 years old sila nung iniwan mo, hindi mo na maibabalik yan. Kaya nga nakakalungkot eh. Imbis na bata pa sila, kasama mo sila, namamasyal, wala na. Pagdating nila, matanda na sila. No, yung anak mo, may mga sarili ng barkada, wala nang time sa'yo. In fact, malayo na nga loob sa'yo. Why? Kasi mas maraming oras ang naubos mo sa ibang bansa kaysa sa pamilya mo. So kung titingnan mo, ikaw kasi ang nag-aksaya ng oras. Kasi kaysa gawin mong productive yung oras mo, ginamit mo sa mga walang kwentang bagay. Kaya nga ngayon, again, kung sasabihin mo wala kang time, I tell you, no, mas marami kang time na sasayangin. Don't waste your time. Gamitin mo po yan, no, para on the long run, makauwi na kagad ikaw sa Pilipinas at makasama mo na po ang pamilya mo. Now, yung iba naman, sabing ganun, sir, hindi po ako magaling magsalita. Unang-una ako na nga nagsasalita, yung mga apply nyo na nga nag-explain, hindi na kayo. Kami na po ang nagko-convince sa tao. I-repair nyo lang sa amin, kakausapin namin. Pag pumasok po, ipapasok namin sa pangalan nyo. Ganun po kasimple. And now, kung titingnan nyo po, dati po meron akong na-meet. Kumikita po ng 70,000 isang buwan. Alam nyo po, pipi. That time, hindi pa ako kumikita. Kaya po, every time nakikita ko yung tao na yun, inspired na inspired ako, tumatayo po yung mga balahibo ko. Kasi sabi ko, kung ang pipi nagawa, yung ibang tao, ang galing, ang dahilan lang, hindi sila magaling magsalita. Ito nga, hindi nagsasalita, pipi. Nagawa Hey, how much more tayo? Meron pa pong isa mas matindi. Ngongo. Imagine niyo po pag nagsalita sa harap. Nino, yayamang ka, no? Magpapasong sa left, sa right, mamangayap, yayamang ka na. Kung titingnan niyo po habang nagsasalita siya sa harap, lahat ng mga tao, tawanan ng tawanan. Pagkaharap mo nga siya, kahit anong pigil mo, matatawa ka Pero imagine, ngongo, nagpo 40,000. Ikaw hindi ka lang magaling magsalita. Di mas mabuti pa lang magngungungunguan ka na lang, baka makakonvince ka pa and kumita ka pa ng 40,000. Tama? So we create reasons for ourselves to fail. Yung iba naman, sabi ng mga klase ko, pare, hindi ko kasi linya yan. Ako po, kaya nga niloloko ko sila Sabi ko kasi dati akong jeepney driver, ako pare, ang linya ko sa Ngandaan Divisoria Hindi ko to linya. By profession, engineer po ako. Kasi ako, ang mindset ko, simple lang. Sabi ko sa kanila, pare, para saan na gusto natin yung ginagawa natin pero hindi natin nakukuha yung gusto natin. Believe me pare, time will come na gagawin mo yung mga bagay na ayaw mo para sa pamilya mo. Kaya po yung kaklase kong nagsabi sa akin noon, on the long run, nagulat na lang po ako nasa Amerika na, nasa Disneyland, Tigawalis. Sabi ko pare, malayo sa engineering yan. Pare, 100,000 to. Mas malaki kita ko dito. Kita mo, dumating yung time, kinain niya po yung pride niya. So, marami pong teacher, ganyan din, no? I admire these people. Pero syempre guys, pag dumating yung time, pamilya mo na ang nahihirapan. That's the reason yung iba po, nag-abroad na, nag-DH. Tiniis na po nila na hindi po nila linya yung ginagawa nila. Yung iba naman sabi, ay hindi ko kaya yan, mahirap yan.
Ako ang punto ko, lalo na po sa mga kagaya niyong OFW na nakakapanood nito, alam niyo po, sobrang bilib ko po sa inyo. Bakit? Lahat po ng bagay na mahirap ginawa niyo. Actually, yung iwan mo lang yung pamilya mo eh. Hinahatid ka pa nga lang sa airport, nakita mo na umiiyak yung pamilya mo, gusto mo nang bumalik, sobrang durog na durog puso mo eh. Tama, kaya nga yung napanood kong video na umiiyak yung bata, aalis naman tatay niya, di ba sabi, Papa, hindi mo ba ako love? Ba't mo ako iiwan? Ba't ka aalis? Tama, nung napapanood ko po yung video na yun, grabe, durog na durog ang puso ko. Sabi ko, parang ako, hindi ko kakayanin yun na naglulupasa yung anak ko sa pag-iyak, wala na akong magawa, paalis na ako. Tama, although we have to face these sacrifices para sa kanila, para magbago buhay nila. And alam niyo po, sa dami ng OFW na nakakausap ko everyday, no? Ako po, nadudurog din yung puso ko, kaya sabi nga nila, Sir, gising ka pa ba? Sabi ko, oo. Halos hindi, kumbaga, yung adrenaline ko, tinatanong nila ako, ano adrenaline ko? Sabi ko, every time I hear your stories, no, napapakinggan ko yung stories nyo, lalo akong sinisipagan para tulungan kayo na kumita at makauwi na for good. Katulad yung isang downline ko, sabi niya, Sir, dito kumikita ako ng 100,000. Eh nga lang, kung uwi ako sa Pilipinas, hindi ko to kikitain. Yun nga lang, 8 years na ako dito, kung umuwi ako, birang-bira. And there was one point in time na pagalitan ko yung anak ko. Ano sabi ng anak ko? Bumalik ka na lang dun sa abroad. O kaya, ang sabi naman ng isa, Mama, sabing ganun, can I choose a father? Eh imagine mo para marinig mo yun, sobrang sakit, di ba? Durog ang puso mo. Malayo ang loob ng anak ko sa akin, sabi niya, kasi nandun ako sa abroad. Yun nga lang, wala akong choice eh. Yun lang ang pwedeng kumita ako ng malaki. Yung isa naman nakausap ko, sabi niya ganun, biro mo tawagan siya ng mga anak niya, Mama, Papa, kailan ka ba uuwi? Hindi na po namin kaya dito. Araw ng graduation ng anak mo, hindi ka nakapunta, umiiyak sila kasi umaasa na nandun ka. Tama, meron naman akong isang member, ang sabi niya, alam mo sir, nagpaalam lang ako sa anak ko. Nung paalis na ako, bibili lang ako ng gatas. Kaya ngayon, pag tumatawag ako, sasabihin sa akin ng anak ko, Papa, hindi na po ako naggagatas. 4 years na, hindi ka pa umuuwi. Imagine niyo po, napakasakit sa puso na pakinggan nun. Kaya ang sabi ko nga, ano pang bagay ang hindi mo kayang gawin? Like I said, the greatest present na pwede mong ibigay sa pamilya mo is your presence. No? Iba pa rin pagka nandun ka. Kaya lahat ng bagay kinaya mo. Ako, I tell you, lahat ng bagay kakayanin ko basta pamilya na pinag-usapan. Kaya nga 'di ba nung umattend ako ng seminar, sabi ko kahit espada lulununin ko kahit gaano katalim basta pakitain mo ako ng 100,000. Kasi ang 100,000 alam ko kung anong pagbabago pwedeng gawin sa pamilya ko niyan. Yung iba naman sabi, Sir, mahihiyain po ako. Eh usually isang seminar po punong-puno ng tao. Ano sabi ko? Taas ang kamay ng mga mahihiyain. Imagine niyo po magtataas ng kamay yan. Eh sabi ko, saan ka nakakita ng mahihiyain na nagtataas ng kamay? Ang kakapal ng mukha nyo. Tama, di ba? Tapos magtatawanan sila. So sabi ko, tingnan mo. Ang mali kasi sa karaniwang tao kaya siya nagpe-fail, siya mismo ang nag-iisip ng dahilan na gagamitin niya para hindi niya gawin yung isang bagay na hindi niya alam na pwedeng magbago ng buhay niya. Kaya sa inyo pong lahat na nanonood ngayon at makakapanood pa, no? I guess, I tell you, please, don't create reasons para mag-fail ka. Kasi marami pong tao, pamilya mo na umaasa sa iyo na maging successful ka. Why you need to join the business? Number one, you have to know your whys. Ibig sabihin po, your deepest reason kung bakit mo kailangan mag-join dito. Number two, you have to know your pains. Yung mga hirap na pinagdadanasan mo. Actually, alam ko sa inyong mga OFW na nanonood ngayon. Alam niyo yung reason kung bakit kayo dapat gawin to Kasi unang-una, nung time pa lang na umalis ka at nagpunta ka sa ibang bansa, nung time pa lang na nag-decide ka na iiwan mo yung pamilya mo at sasakripisyo mo yung time na yon para umalis at magbaka sakali sa ibang bansa, alam mo yung reason kung ba't mo ginawa yun Para mabagyan sila ng magandang buhay, makapag-aral sila sa magandang eskwelahan, makaraos ng kahit papano sa kahirapan. And alam ko hanggang ngayon, yan pa rin ang bit-bit-bit mo kaya ka nandyan. And I know that's the reason, yung mga pains mo, natitiis mo. Kahit na inaapi ka ng amo mo, ilang kubeta, sabi nga ilang kubeta kailangan nilang kuskusin, no? Para lang kumita ng ganung kalaki. Kahit na binabastos ka na ng mga amo mo. Yung iba po nakakalungkot, sinasaktan pa ng mga amo. Yung isang nakausap ko, 1 eat lang daw siya. Sa loob ng isang araw, isang beses lang kumakain. Imagine mo para tiisin mo yun. Dahil alam mo yung reason kung ba't kailangan mong gawin para sa pamilya mo yun. And I know your pains, alam mo naman yan, na malayo ka sa pamilya mo, no? Na lahat ng event, kagaya nga ng sinabi ko, lahat ng event, lahat ng birthday, lahat ng graduation,
na lumalaki sila, hindi mo sila kasama. Na sabi ko nga, hindi mo na maibabalik yung time. Usually, naawa ko na ibang OFW, pag uwi nila, malalaki na yung mga anak nila. No? Na hindi na rin may enjoy. Kumbaga, na-miss mo na yung kabataan nila. Yun nga lang, admitted, wala namang kasing choice. Kailangan mo talagang gawin yung desisyon na yan. That's the reason, guys. Alam ko, no, na lahat naman tayo nagdadasal ng opportunity para magbago buhay natin. Maaring ito, hindi to aksidente. Merong purpose kung bakit mo to nakita. Actually, ako po, aminin ko, I know my why and my pains kung bakit po ako nag-join. Ako po kasi ulila ako sa ama, no? Kumbaga, nag-crew po ako ng fast food. Namatay po yung tatay ko na mas maaga, so para po makapagtapos ako ng pag-aaral, ako po nagpaaral sa sarili ko. Ang naging option ko was mag-crew ng fast food. Ako po, on the long run, nalaman ko, yung manager po, yung delivery boy, mas malaki po ang sahod niya sa assistant manager. Noong nakita ko yung payslip, nagtaka ako yung pala, every time nagdi-deliver siya sa labas, meron siyang differential kasi malapit siya sa disgrasya, bumabiyahe siya. So doon ko nalaman mas malaki kita ng delivery boy. Alam niyo po, kahit hindi ko po alam yan, ang ginawa ko po, inaral ko po yan. Tiga-tulak ako sa pilahan ng tricycle hanggang on the long run, tiga-padyak. On the long run, natuto na po ako. And then nalaman ko malaki kitaan sa jeep. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako doon sa isang tita ko kung pwede paturuan ako. Alam niyo po, sa pilahan, tiga-abante ako. Hanggang on the long run, natuto na po ako, bumiyaya ako. Pero sabi kong ganun, kailangan makatapos ako ng pag-aaral. Why? Walang magbabago sa buhay ko dito. And after po ako makapasa ng board exam, makagraduate and makapasa ng board exam, doon po ako nagulat and I got frustrated. Ang sahod ko po malaki. Malaking kahiyan, 6.5. That was 1999. Yung mga klase kong mga matatalino, they were earning 8,000 pesos. Imagine, kung papipiliin mo ako sa engineer sa jeep, mag-jeep po ako. Bakit? Kasi po sa jeep, ang kinikita ko 12,000. Yun nga lang, iniisip ko, sa jeep hindi na ako mapopromote, bus na kasunod niyan. That's the reason po, pinagsabay ko engineer sa jeep. Sa umaga, engineer ako, sa gabi, jeep ako. Imagine po, kumikita ako ng 18,500 every month. Yun nga lang po, 3 oras lang ang tulog ko. Aalis ako sa umaga, alas 6, makakarating ako sa office, alas 8. Aalis ako ng alas 5 sa opisina, makakauwi ako sa bahay, alas 8. Then 9 to 2 na madaling araw, babiyahe po ako ng jeep. Kaya everyday po, umiikot buhay ko, 3 oras lang tulog ko. Kaya tandang-tanda ko nun. Aalis ako, tulog yung kapatid ko. Uuwi ako, tulog yung kapatid ko. So wala po akong time sa pamilya ko. Well, in fact, every December 24 and December 31, habang yung iba po nagdi-disperas, ako po humahataw pa po ako sa biyahe niyan sa jeep. Why? Kasi wala na pong ganong bumabiyahe, nag-uwi na. Hinahataw ko, minsan lang kumita ng malaki. And every December 25 po, habang yung ibang tao namamasyal, ako po hindi. Sa loob po ng isang taon, yan po ang pinakahintay ng driver. Yan po yung tawag doon, parang 13-month pay namin yan. Ang pinakamalaking hinawakan ko po sa tricycle, 700 pesos. Ang pinakamalaking hinawakan ko po sa jeep, 1.5. Kaya tandang-tanda ako dati, gano'n ko kaganong kahigpit sa 1.5. Samantalang ngayon, yung 1.5 na yan, panggas ko lang sa kotse ko yan. Kaya pag iisipin ko, imagine niyo po dati mahawakan ko yun sa loob ng isang taon, isang beses lang. And try to think, 450 lang ang pamasahe dati. Ngayon, 8 pesos na. Kaya sabi ko, what if hindi ako nag-decide dati? Kung hirap ako dati, mas hirap ako ngayon. Kaya sa lahat po na nakakapanood nito, please, decide. Huwag kang matakot sumugal. Hindi mo malalaman na para sa'yo kung hindi mo susubukan. Ito po yung picture na dala-dala ko everyday, nung time na nagsisimula po ako. And I could still remember nung sinabi ng speaker, para makapag-decide ka, pag uwi mo sa bahay, tingnan mo kung anong buhay mo. And sabi ko, hindi ko na kailangan umuwi, alam ko kung anong buhay ko. Imagine niyo po yung bahay namin, wala kaming bintana, kahit grills, wala. Yung kama ko po, yan po, folding bed. And imagine niyo po, eto po first birthday ng kapatid ko to. Masakit sa loob ko na breadwinner ako ng pamilya. Ang dream ko sa Jollibee pero hindi ko kaya. Because that time, tricycle driver pa lang po ako. Ito po yung itsura ko dati. No? Baga sobrang itim ko pa, sobrang payat ko, kupas na kupas yung damit ko, kupas na kupas yung pantalong ko. Kasi po yung isang kaibigan ko, hindi pa uso ukay-ukay yung po ang negosyo nila. Kaya pag bagong dating po yung mga damit, binibigyan po ako. Everyday bago suot ko, yun nga lang, luma na siya. Bago lang siya kasi first time ko lang siya sinuot. And alam nyo po, nung time na yon, doon po, lahat po ng pain na yon umiikot sa utak ko. And sabi ko, darating yung time. Akala ko po, pag-graduate ko Sabi ko, pag-graduate ko, magbabago lahat to. Pero, I got frustrated na hindi yun mangyayari. No? Kasi nung kinumpute ko po, ang sahod ko, 18,500. Imagine po, ang mags po ng kotse ko, 45,000. Okay? 29,000 po yung mags, yung gulong, 16,000. Kaya lumalabas, isang gulong pa lang po, 45,000 na.
So sabi kong ganun sa sarili ko, what if nag-engineer ako? Baka kahit gulong hindi ko nabili. Paano na yung dream ko? Ang greatest dream ko, uwi ako sa amin, dala-dala ko yung kotse ko, mamamasyal kami ng pamilya ko. Na hindi na po ibang tao pinapasyal ko, kundi pamilya ko na. Ito po yung unang kotse ko when I went home. Umuwi ako, dala-dala ko na yan. Eh, hindi pa nga marunong mag-seatbelt nanay ko sa mga kapatid ko. Pero I tell you guys, sabi ko nga, money can buy happiness. Totoo yun. Pero believe me guys, money can create happiness. Every time nakasama ko sila, kumakain kami sa labas na nakakain nila yung gusto nila. Every time na nagsha-shopping kami, na hahawakan nila, mabibili ko because kaya ko. Alam niyo po, napakasarap ng feeling na yun. Kaya po sa inyo po, alam ko po, kahit kayo, that is your dream. You have your dream, I know. Ito po yung kotse na niregalo ko sa girlfriend ko. And alam niyo po, ang greatest dream niya makapunta sa Amerika, makapag-aral doon. And ginol ko yun sa sarili ko. Sabi ko, dear, ako ang makakatulong dyan sa pangarap mo na yan. And nakakatuwa po kasi ako po yung gumastos nun para makarating siya doon. And ito po yung kotse ko ngayon. I'm showing all of this not to brag, hindi para ipagyabang, hindi. I'm showing all of this, why? It's because ito po yung mga bagay na nawala kundi ako nag-decide nung time na nakita ko yung business. What if hindi ako nangutang dati? Milyon nang nawala sa akin. What if hindi ako nag-decide dati? Hanggang ngayon, jeepney driver pa rin po ako. Hanggang ngayon, mahirap pa rin po kami ng pamilya ko. Kaya alam nyo guys, alam ko, iba tingin sa'yo ng kamag-anak mo pag may pera ka sa kapag wala ka. Well, in fact, again, tayo po ang pwedeng mag-decide para magbago yun. Aaminin ko, hindi po ito magiging madali. Magiging mahirap. Okay? Why? Because there will be a lot of people na magdi-discourage sa inyo. Pero ako, ang mindset ko po dyan, napakasimple lang. Bakit ako makikinig sa mga tao na alam ko na walang narating sa buhay? Pansinin nyo po, karamihan po na magdi-discourage sa inyo were people na walang narating sa buhay. Then, ba't ako makikinig sa kanila? Pag nakinig ako sa kanila, kung ano nangyari sa kanila, yun din mangyayari sa akin. Tama? Kaya nga nung pagkasali ko, sabi ng mga kaibigan ko, pare, galing na kami dyan, walang nangyari sa amin. Anong point ko? Pare, kung walang nangyari sa inyo, may mangyayari sa akin. At hindi pwedeng walang mangyari sa akin. Pamilya kasi ang pinag-uusapan dito. Kung tamad kayo, masipag ako. Lahat gagawin ko para magbago buhay ng pamilya ko. And alam ko, kayo din po, ganun din po. Ginawa niyo po lahat. Tiniis niyo po lahat. Pumunta po kayo dyan, kahit nasa malayong lugar. Lahat po yan para sa pamilya natin. I know you have your dreams and I have my dreams. Pare-parehas po tayong nangangarap ng malaki. Yun nga lang, syempre, ako po naniniwala walang aksidente sa mundo. Lahat ng pagkakataon po may purpose. Imagine niyo po, sa million na sperm cell, isa lang po ang nagiging tao. Kaya nung naging tao ka, it's not an accident. Ako po, sa akin na po personally. Imagine niyo po, kung sinabi sa akin dati na networking, hindi po ako pupunta, negative ako eh. Nagkataon lang po, siguro yun po ang ginamit ng Diyos na pag-invite sa akin. Sabi sa akin ganun nung kakasi ko, pare, may ka-eyeball tayo, magandang babae. So ako pong nangyari, sumama rin ako. Tatlo sila, tatlo tayo, sabi niya. Pagdating ko doon, seminar. Yung dalawa pong kasama ko, buisit na buisit po. Sabi niya, buisit na to, seminar. Pero ako po, pag upo ko sa seminar at nakita ko po yung mga nangyari doon sa mga tao at yung kinikita nila, wala na po ako naintindihan. Lahat na lang nang umikot sa utak ko is kung paano darating na yung time, uuwi ako, mangyayari na to, yung mga lahat ng iniisip ko na pangarap ko sa pamilya ko, ito na yun. Kung hindi ko nakuha sa engineering yun, ito na yun. Kaya pag uwi ko po, I was so excited. Pero ang daming nag-discourage po sa akin. Imagine, walang sumama sa akin, kaklase ko ng high school, college, pinsan ko sa mother side, father side. Lahat po sila naniwala sa akin. In fact, there was one point na tito ko, tita ko, ano sabi sa akin? Sinasayang mo buhay mo dyan. Imbis na nakagraduate ka ng engineering, yun ang ayusin mo. Sinasayang mo buhay mo, yan ang mga pinagagagawa mo. And I could still remember, sinabi ko nun sa tita ko, 5 years from now, maintindihan niyo po lahat ng bagay na pinaglabang ko. Buti na lang po, pinaglabang ko po kung ano po yung pinaniwalaan ko. And dumating po yung point, tandang-tanda ko, sabi sa akin ng tito ko, buti na lang hindi ka nag-engineer. Kung nag-engineer ka, wala lahat ng yan. Why would I let other people decide para sa sarili ko? Lalo na po kung pamilya na pinag-uusapan. Kaya nga po yung iba sabing ganun, ay sige po magpapaalam muna ako sa asawa ko. The question is, what if sinabi ng asawa mo sa'yo wag mong gawin? Hindi mo gagawin? The point is unang-una, ako po, walang kasalanan ng asawa mo. Hindi niya po kasi nakita, ikaw po ang nakakita. Hindi niya po naintindihan, ikaw po ang nakakita. Ako po ang punto ko, why would I let other people decide samantalang ako ang nakakita? Gagawin ko to para sa pamilya ko.
Ayaw at sa gusto man nila, gagawin ko to. Kaya alam niyo po, that's the reason it happened sa akin. Sabi ko nga noon, every time I go to church, sabi ko darating yung time, tatayo ako sa harap ng church na yan and I would share my blessing and that would be my first car. Kaya po nung lumabas yung kotse ko, sabi ng papastor, sino magpapatotoo? Tinaas ko kamay ko. Sabi ko, ito na yun. And ang sabi kong ganon, 2 Corinthians 9:1-14. Magagawa ng Diyos na payamanin ka sa lahat ng bagay higit sa iyong inaakala para ikaw makatulong ka sa tao at yung tao magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na binigay mo. Sabi ko, hanggat nandyan ang Diyos, humiling ka kasi ang Diyos mabuti. Kapag malinis ang puso mo, ibibigay sa'yo. Alam niyo po, that time, umiiyak po yung lola ko. Umiiyak po yung nanay ko. Umiiyak po yung mga ka-churchmate ko. Bakit? Kasi alam po nila kung ano buhay ko dati. Sabi ng mga ka-churchmate ko, actually po yung picture na yun na pinakita ko, wala po akong ganyang picture kasi wala po kaming camera. Binigay po yan nung time na bine-blessing yung kotse ko. Sabi sa akin ng isang ka-churchmate ko, pare isa po kasi ako sa leader sa mga kabataan sa church. Nagkataon po may mga picture doon ng mga luma, ng mga naging leader nandun ako. Sabi niya, pare, ito ka dati And ako mismo nagulat ako kaya hiningi ko yung picture, sinerox ko. Hindi ako makapaniwala na dati ito ako. Ngayon ito na po ako. But the point is guys, is because I decide. God has a purpose for everything. Meron pa pong one point, nagkasakit po ako. Tinakbo po ako sa ospital, hindi po ako makaihi. And sabi ng doktor, my right kidney is on the critical limit. Nangyari po kasi, yung spinal cord ko hindi nabuo. Rare po siya nakapansanan na nangyayari po birang-bira. No? Thankful pa rin ako sa Diyos kasi karamihan ng taong kagaya ko hindi po makalakad. Ako po nakakalakad. Yun nga lang, for the past 26 years, hindi po ako nawawalan ng UTI. That's the reason sabi, yung right kidney ko nasa critical limit. Konting laki pa, masisira na to. Hintayin lang natin masira yung bato mo and then yung bladder mo and then yung bato mo. And that time, parang nag-collapse yung buong mundo ko. Sabi ko, ba't ganun? Breadwinner ako ng pamilya. Ako yung kumikita tapos hindi na ako pwedeng magtrabaho. Sabi sa akin ng doktor, pag tinuloy mo yung ginagawa mo, mamatay ka dyan. Alam niyo po, because Christian ako, sabi ko, bad things happen for good. May purpose ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Until one day, meron akong kumpare, pumunta po sa akin, and sabi sa akin, pare, noong time na binibinyagan yung anak ko, meron tao dun, kumpare din natin. Nagwa 1 million every month, nasa bahay lang, internet lang ginagawa, online lang. Alam niyo po, sabi ko, ito yung para sa akin. Pag uwi ko sa bahay, inaral ko po yan sa computer ko. In a matter of 3 months, 4 months time, nagte $10,000 ako. Ang pinakamalaking hinawakan ko po is 800,000 isang buwan. The rest is history. Kaya pag-iisipin ko, what if hindi po ako nagkaroon ng sakit? Baka hindi ko nahawakan yung ganong kalaking pera. Kaya alam niyo po, it's not an accident, may purpose po. Kaya sa inyo po na nanonood ngayon, kung na-invite man po kayo sa ads or whatever or sa post, imagine nyo po sa bilyon na tao na member ng Facebook, isa ka pa sa nakakita. Sa dami ng tao sa internet, isa ka pang nakakita. Perhaps you've been praying for an opportunity para magbago buhay mo. And I tell you guys, hindi mo masasabing para sa'yo to kung hindi mo gagawin to. Siguro ako kasi ang mindset ko lang hindi pwedeng maging hindi para sa akin. Tatrabahuin ko kasi pamilya ko nakasalalay. Sana po kayong lahat na nanonood nito, sana ganun din po ang maging desisyon nyo. So, actually, dito ko na lang po ito iiwan. If ever po you plan to decide, I'll be one of those people na pwedeng tumulong po sa inyo. Tutulungan ko po kayo kung paano po sisimulan, tuturuan po namin kayo kung paano gagawin. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa time na binigay nyo and sana po kahit papano nakapagbigay kami ng inspiration sa inyo. And on the long run, ako po mismo, ang goal ko, dumating po yung time, makauwi na kayo, at makasama nyo na pamilya nyo na kumikita kayo ng malaki. Katulad po ng mga tao na pinakita ko na natulungan na po namin. So sa inyo pong lahat, again, maraming salamat po and God bless po.